Kabanata 371 hanggang 400. Yang Yian, I hate you. Iginalaw ni Liu Ziki ang kanyang dila at sinabing, Yanzi, kailangan mong inumin itong baso ng alak. Kailangan mong uminom kapag ang isang magandang babae ay nag-toast sa iyo. Natural na hindi ginamit ni Yang Yian ang kanyang tunay na enerhiya kapag nakikipag-inuman kasama ang kanyang mga kapatid. Ngayon, matapat niyang sinamahan si Liu Ziki na uminom, at nahihilo na siya. Hindi niya alam na may spike ang baso ng alak na ibinigay ni Zhang Chen sa kanya. Nang marinig niya itong nagsasalita ay hindi na niya ito pinansin. Nagsalita siya ng ilang magalang na salita at kinuha ang alak ni Zhang Chen at ininom ito sa isang lagok. Pinanood ni Zhang Chen si Yang Yian na umiinom ng isang baso ng alak, at agad nang umiti sa kanyang puso, nananatili pa rin ang isang nakareserbang ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay itinakda niyang muli ang kanyang target kay Liu Ziki. Pagkatapos uminom ng hangover pills, uminom siya ng sunod-sunod na baso ng alak na parang walang nangyari. Gayunpaman, nahulog si Liu Ziki. Pagkatapos ay umiling si Yang Yian at bumagsak sa mesa ng may putok, pagkatapos ng baso ng alak ni Zhang Chen. Sa sandaling ito, tumingin si Zhang Chen sa 3 taong nakahiga sa mesa ng alak, nagniningning ang kanyang mga mata, at sumigaw siya sa pintuan, waiter. Maya-maya, 2 waiter, isang lalaki at isang babae, ang pumasok. Itinuro ni Zhang Chen sina Liu Ziki at Bu Qingmei at sinabing, papuntahin ang 2 kong kaibigan sa kani-kanilang silid. Okay, gusto mo bang ipadala ang ginoong ito sa silid? Tinuro ng waiter si Yang Yiu at nagtanong. Hindi, ipaubaya sa akin ang ginoong ito. Lumapit si Zhang Chen at tinulungan si Yang Yiu na tumayo, lumabas ng kahon, at dumiretso sa elevator. Sa oras na ito, si Zhang Chen ay napakasaya, ang kanyang plano ay ganap na matagumpay. Ngayon hanggat ipinadala si Yang Yiu sa silid, maaari siyang matulog kasama niya. Paggising niya bukas sa alak, iiyak na naman siya. Siya, si Zhang Chen, ay magiging babae ni Yang Yiu, nakapantay ni Bu Qingmei. Siguro sa hinaharap, sa kanyang kayamanan, siya ay mas mahusay kaysa kay Bu Qingmei sa Yunqi. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, sa wakas ay tinulungan ni Zhang Chen si Yang Yiu sa silid. Nang pumunta siya sa sofa, hindi siya natulungan ni Zhang Chen, at nahulog si Yang Yiu sa sofa. Ang marahas na pag-alog ay nagpapahina ng kaunti kay Yang Yian. Nakahiga siya sa sofa, medyo nag-iinit, at nakita niya ang isang magandang figure sa harap niya sa madilim na liwanag. Hilong-hilo si Yang Yian na akala niya ay si Bu Qingmei iyon, ngunit nang tingnan niya muli, ito ay tila isang figure sa pulang damit, at hindi niya ito masyadong inisip. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng init sa buong katawan niya, at ang pinaka-primitive na salpok ay patuloy na nagbuburo. At naghubad ng damit ang babaeng nasa harapan niya. Isa-isa. Pagkatapos ay isang malakas na amoy ng pabango ang bumungad sa kanyang mukha. Umabot sa sukdulan ng buong init ng katawan ni Yang Yian. May naramdaman siyang malambot at dumidikit sa kanya. Sa kanyang isipan, si Yang Yian ay walang masyadong pakialam, iniisip na si Bu Qingmei iyon. Ngayon, ang pag-inom kasama si Liu Ziki ay ganap na isang kompetisyon ng kanyang sariling pagpapaubaya sa alkohol. Hindi siya gumamit ng totoong chi para manloko. Napakarami niyang nainom kaya naramdaman niyang lumabo ang kanyang paningin. Iminulat niya ang kanyang mga mata saglit at saka ito ipinikit. Hinubad ang kanyang damit. Ang malakas na amoy ng pabango ay nagpasigla sa kanyang ilong. Sa isang tiyak na sandali, naramdaman ni Yang Yian na may mali. Ang kanyang buong katawan ay lalong uminit, at ang pabango na kanyang naamoy ay hindi katulad ng kay Bu Qingmei. Napaka-elegante ng amoy ng pabango ni Bu Qingmei, ngunit napakalakas at masangsang ang amoy ng kasalukuyang pabango. Hindi niya gusto ang ganitong amoy. Halos hindi na mamalayan, inilipat niya ang kanyang tunay na chi at agad na pinino ang amoy ng alak. Lalong naging malinaw ang kanyang kamalayan. Sa oras na ito, naramdaman ni Yang Yian na may mali sa kanyang katawan. Bilang isang taong nagtrabaho ng part-time sa isang nightclub, nalaman niya kaagad na siya ay nadroga. At ang halaga ay napakalaki. Kung ordinaryong tao, baka maging hayop, napakalaki ng halaga. Ngunit para sa kanya, ito ay larong pambata. Matapos mailipat ang mga kasanayan, ang kapangyarihan ng droga sa kanyang katawan ay ganap na natunaw. Tapos bigla siyang nagmulat ng mata. Nakita niya si Zhang Chen na hubot-hubad sa kanyang paningin, at tila nahihirapan siyang habarin siya. Matapos makita na si Zhang Chen iyon, si Yang Yian ay natigilan sa una, pagkatapos ay pumikit at sinabing, kaya ko ang sarili ko, bakit mag-abala pa? Nagulat si Zhang Chen sa biglaang sinabi ni Yang Yian, ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Yang Yian, tuwang-tuwa siya at sinabi sa kanyang puso, ang mga lalaki ay talagang hindi malabag. Ngumiti siya at sinabing, okay. Ngumisi si Yang Yian at tumayo mula sa sofa. Pagkatapos, sa gulat na titig ni Zhang Chen, hindi niya hinubad ang kanyang mga damit, ngunit isinuot ito muli. Hindi mahulaan ni Yang Yian kung ano ang pakay ni Zhang Chen.
Alam niyang ambisyosong tao ang babaeng ito sa unang pagkikita pa lang nila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabaliw siya kaya nilagyan niya ito ng droga. Talagang ikinagalit nito si Yang Yian. Hindi niya akalain na isang araw ay gagahasain siya ng isang babae. Gawin mo lang. Tila hindi kawalan para sa mga lalaki, ngunit kinasusuklaman niya si Zhang Chen, isang babae, na sadyang gumagamit ng pamamaraang ito. Sa madaling salita, masyadong ambisyosa ang babaeng ito. Alam ni Yang Yian kung ano ang gusto niyang gawin. Pagkatapos magsuot ng kanyang damit, tumingin si Yang Yiu kay Zhang Chen, na nakaupong hubad sa sofa sa gulat, na may malamig na mga mata, at sinabi sa malalim na boses, kung gagamitin mo ang ganitong uri ng katalinuhan at pag-iisip sa iyong trabaho sa hinaharap, makukuha mo ang lahat ng gusto mo, ngunit ngayon, mali ka. Gusto ko ang mga babae, ngunit hindi ako malaswang tao, lalo na ang isang casual na tao. Magpapanggap ako na hindi nangyari ang nangyari ngayon. Sana wala ka na sa susunod. Ingatan mo ang sarili mo. Pagkasabi nito, tumalikod si Yang Yiu at umalis. Si Zhang Chen, na natigilan na, ay tumingin kay Yang Yiu at aalis na sana, at biglang sumigaw ng malakas, paano ako mas masama kay Bu Qingmei? Ganon na ba ako ka-unbearable? Hindi mo man lang ako tinitingnan. Huminto si Yang Yian sa pintuan at sinabing nakatalikod kay Zhang Chen, hindi ka masama sa anumang bagay, ngunit ginagamit mo ang maling pag-iisip. Hindi ako yung tipo ng tao na nagkakagusto sa babae kapag nakikita ko sila. Si Bu Qingmei ay hindi bababa sa mas simple kaysa sa iyo, kaya gusto ko siya. Ikaw naman, wala akong nararamdaman para sa iyo, at naniniwala akong pareho ka. You are trying your best to give me something, but don't tell me that it is because you like me. Pagkasabi nito, diretsyong umalis si Yang Yian. Bang! Ang tunog ng pagsara ng pinto ay nagpang-inig sa katawan ni Zhang Chen. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay puno ng walang kapantay na hinanakit at sumigaw siya sa pinto ng masakit sa puso, Yang Yian, galit ako sa iyo, pagsisisihan mo ito. Narinig ni Yang Yian ang dagandong ni Zhang Chen sa koridor at umalis nang hindi lumilingon. Galit na galit siya. The way this woman gave him something really disgusted him from the bottom of his heart. Ang mas mahalaga ay masyado siyang ambisyoso. Ang mga salitang sinabi niya kalaunan ay nagpakita ng paninibugho kay Bu Qingmei, na talagang hindi makapagsalita. Kung ito ay isang lalaki, sinampal na sana siya ni Yang Yian hanggang sa mamatay. Siyempre, hindi pwedeng lalaki. Normal pa rin ang kanyang tatlong pananaw. Pagkalabas ng silid, ang espiritual na kamalayan ay inilabas, at hindi nagtagal ay natagpuan ang silid ni Liu Ziki at Bu Qingmei. Napag-alaman nilang pareho silang lasing. Sa orihinal, pupunta siya sa silid ni Bu Qingmei, ngunit naisip niya ito at bumalik sa villa. Si Lu Zuoxi ay nasa villa pa rin, at ngayon ay walang tao sa villa. Umalis si Yang Yiu, ngunit si Zhang Chen sa guest room ay umiiyak na parang baliw. Nabigo ang kanyang maingat na binalak na plano, ngunit ang kanyang pagkamuhi kina Bu Qingmei at Yang Yiu ay lumalim ng higit sa 10 beses. Nakaupo sa silid, sinumpa niya sina Yang Yiu at Bu Qingmei habang umiiyak. Noong una, nagseselos siya kay Bu Qingmei, ngunit ngayon dahil sa mga salita ni Yang Yiu at ang tingin sa mga mata nito na hindi man lang tumingin sa kanya, si Zhang Chen ay labis na nalungkot, at sa gayon ay kinasusuklaman niya siya at si Bu Qingmei. Ano? Hindi inaasahan ni Yang Yiu na ang kanyang pagtanggi kay Zhang Chen ngayon ay magdadala sa kanya ng malaking problema sa hinaharap. Pagbalik niya sa villa, nakita ni Yang Yiu na bukas ang ilaw sa kwarto ni Lu Zuoxi. Noong una ay binalak niyang kausapin siya tungkol sa hinaharap na pag-unlad ng Yunmen, ngunit ang nagpalungkot sa kanya ay nang dumating siya sa pinto, patay ang ilaw sa silid ni Lu Zuoxi. Well, mas mabuting matulog na ako. Bumalik siya sa kanyang silid na may mapait na ngiti. Walang tao ngayon sa villa. Ipinadala niya si Qiao Fu at ang dalawa pa sa punong tanggapan ng Yunmen. Walang kausap. Medyo nagulat si Yang Yiu sa malamig na mukha ni Lu Zuoxi. Kasabay nito sa silid ni Lu Zuoxi, sinabi ni Lu Yushu sa kanyang kapatid na si Lu Zuoxi, Ate, sa tingin ko ay napakahusay ng master. Bakit ka galit sa kanya? Anong alam mo? Masyado siyang sentimental. Bilang pinuno ng isang sekta, may mangyayari sa madaling panahon. Nakita ko na ang kahinaan ni Yang Yiu ay babae. Maaaring magdusa siya ng malaking pagkawala sa kamay ng mga kababaihan sa hinaharap. Hindi ko kailangang magalit sa kanya, sabi ni Lu Zuoxi. Hehe ate, in love ka ba kay master? Feeling ko nagseselos ka. Nakangiting sabi ni Lu Yushu. Gusto ko siya. Binaba ko ang tingin ko sa... Ahem, umupo si Ding Chan sa lupa. Mga henyo ng 10 pangunahing sekta sa Shanghai Realm noon. Gusto ko ba ng Yang Yiu? Pinabulaanan ni Lu Zuoxi ang kanyang kapatid ng may paghamak. Kabanata 372 ang lihim ng Lu Sisters. Seryosong sinabi ni Lu Yushu, ngunit ang master ay 22 taong gulang pa lamang.
Maaari niyang linangin hanggang sa yugto ng pagbuo ng pundasyon sa labas ng mundo na may manipis na espiritual na enerhiya. Maaari siyang ituring bilang isang henyo. Hindi siya mababa sa mga henyo ng mga sekta na iyon sa Mountain and Sea Realm. Bukod dito, ang Panginoon ay isang tao na pinahahalagahan ang pagkakaibigan. Ang mga henyo ng Mountain at Sea Realm ay ang pinakamahusay na pangalawang henerasyon ng mga magsasaka sa mga salita ng lupa. Hindi pa ba sila umaasa sa kanilang mga ninuno? Pero iba ang Master. Nilinang niya ang sarili niyang pagsisikap at nilikha ang Cloud Gate. Bagamat wala ito ngayon, mayroon akong kutob na ang Cloud Gate sa hinaharap ay tiyak na hindi magiging mas masahol pa sa mga sekta sa Mountain at Sea Realm. Sister, sa katunayan, kung pipiliin mo ang Master ay hindi masama. Hindi bababa sa ang Panginoon ay tapat at matuwid. Matapos malaman ang sekreto ng aming pamilya Lu, hindi siya magiging gaaman. Ang mas mahalaga ay siya ay isang katutubong ng Earth at pamilyar sa lugar na ito. Ayon sa mga pahiwatig na iniwan ng pamilya, ang hinahanap natin ay nasa Earth. Pagkatapos niyang magsalita, sinabi ni Lu Zuoxi sa napakahigpit na boses, Lu Yushu, makinig ka sa akin, alam ko kung paano haharapin ang bagay na ito. Bago magkaroon ng lakas ng Golden Elixir si Yang Yiyo, mas mabuting manahimik ka. Kung maglakas loob kang magpahayag ng kalahating salita, hindi ako magkakaroon ng kapatid na katulad mo. Kung hindi dahil sa iyo 1,000 taon na ang nakalilipas, marahil ay natagpuan na natin ang mga gamit ng pamilya. Ate, nagsasalita lang ako, bakit ka nagagalit, huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin kay Master. Inilabas ni Lu Yushu ang kanyang dila at sinabi. Tandaan ito ng malinaw, huwag magbanggit ng isang salita tungkol sa aming tunay na layunin ng pagpunta sa Earth sa harap ng sinuman sa hinaharap. Kung maaari bang makipagtulungan si Yang Yiyo, kailangan ko pa ring obserbahan. Napakahalaga ng bagay na ito at hindi biro. Naiintindihan mo ba? Mahigpit na binalaan ni Lu Zuoxi ang kanyang kapatid. Naiintindihan ko, hindi ako bata, sige, bumalik ka dali, ipaubaya mo ang katawan ko, gusto kong maligo. Naiinip na sabi ni Lu Yushu. Mukhang may malaking sekreto sa palitan ng magkapatid, ngunit kailangan nilang maghanap ng tutulong sa kanila, at si Yang Yiyan ang target, ngunit hindi pa hinog ang oras. Natural na hindi alam ni Yang Yiyan ang mga ito. Pagkabalik sa silid, umupo siyang nakakrus sa kama at sinimulang basahin ang samot-saring kaalaman sa paglilinang na ipinamana ng kanyang amo sa kanyang isipan. Habang unti-unting bumuti ang kanyang paglilinang, lalo niyang nadama ang kahalagahan ng mga sari-saring kaalamang ito sa paglilinang. Siyempre, maraming pangunahing kaalaman sa paglilinang, at iba pa. Ang dami ng impormasyon at hindi niya nabasa lahat. Mayroon ding ilang mga spells na maaaring matutunan pansamantala, na kailangan ding pagsamasamahin, upang sila ay maging mas madaling gamitin kapag kaharap ang mga kaaway sa hinaharap. Kung tungkol sa paglilinang, hindi siya nagmamadali. Plano niyang inumin ang Free Turn Golden Pill pagkatapos ng ilang araw ng bagong taon. Kahit na ang Free Turn Golden Pill ay si Lian Cheng, hindi niya ito ininom. Ang ganitong uri ng tableta ay ngayon ang pinaka-advanced na tableta sa kanyang kamay. Hindi may iwasang mapabuti ang kanyang paglilinang pagkatapos itong kunin. Kung gaano ito mapapabuti, depende ito sa swerte. Ang kanyang 5 elemento ay may katangiang espiritual na mga ugat ay iba sa mga ordinaryong tao, kaya kailangan niyang maging maingat kapag umiinom ng Free Turn Golden Pill. Kinaumagahan, nagising si Yang Yiyan nang nagriring na telepono. Kinuha niya ito at nakitang si Liu Ziki ang tumatawag. Taidan, anong problema mo tumawag ka ng maaga? Tanong ni Yang Yiyan. Ang galit na boses ni Liu Ziki ay dumating sa telepono, sabihin mo sa akin ang totoo, nagdulot ka ba ng gulo kay Zhang Chen kagabi? Huwag mong ipagkaila. Tinanong ko ang waiter, at sinabi ng waiter na lasing ka kagabi at tinulungan ka ni Zhang Chen pabalik sa silid. Ngunit alam mo, nang bumalik ako sa kumpanya ng madaling araw, nakita ko ang resignation letter ni Zhang Chen. Walang nakakita, ngunit nag-iwan siya ng sulat at umalis. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong gawin? Si Zhang Chen na ngayon ang namamahala sa maraming bagay sa Good Public Relations. Bagamat siya ay ambisyoso, hindi maikakailang may kakayahan siya. Ano bang problema mo? Paano mo siya nagawang mag-resign? Matapos marinig ang hinanakit ni Liu Ziki, natigilan din si Yang Yiyan. Zhang Chen, ang babaeng iyon. Hindi na kailangang mag-react ng ganoon kalakas, di ba? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya kay Liu Ziki ang totoo, para hindi niya maintindihan na hindi siya tutulong sa kumpanya, kundi magdudulot din ng gulo. Matapos makinig ni Liu Ziki sa paliwanag ni Yang Yiyo, humagalpak siya ng tawa sa telepono. Matapos tumawa ng sapat, sinabi niya, sabi ko palagi kang romantikong lalaki, bakit ngayon ka pa naging Liu Zaiwei? Ngayon, hindi mo gusto ang babaeng nagbabayad para sa iyo, ngunit nasaktan ang kanyang puso. Hahaha sige hahanap ako ng PR candidate. Mas mabuting alagaan mo ang iyong sarili.
Sa susunod na makatagpo ka ng ganoong tao, maging romantiko at walang kahihiyan, ngunit huwag maging Liu Zaiwei. Nagmura si Yang Yiyo, maliga, nagulat na lang siya sa sobrang reaksyon ni Zhang Chen, ngunit hindi niya ito isinasapuso. Kakaalis niya lang. Hindi niya makontrol ang iba. At saka, talagang naiinis sa kanya ang ugali ni Zhang Chen. May nararamdaman din siya sa babaeng iyon kaya hindi niya ito masisisi. Tapos siya. Sinabi kay Liu Ziki, bilasan mo at tapusin mo ang mga gamit, sabay na tayong umuwi. Bukas ay bisperas ng bagong taon. Hihintayin kung magkabalikan kayo. Mauna ka na. Babalik ako sa hapon. Ilang oras na lang. Ang kumpanya ay may ilang mga bagay na dapat ayusin sa panahon ng holiday. Sabi ni Liu Ziki. Pagkatapos ay iiwan ko si Lu Zuoxi, at kayong dalawa ay maaaring magkabalikan. Inisip ito ni Yang Yiyo at sinabi. Hindi, walang nangyari sa panahong ito, at pagod na si Protector Lu. Pwede namang bumalik muna kayong dalawa. Ano ang maaaring mangyari sa isang hapon lamang? Malapit na ako. Ayan, busy pa ako dito. Pagkatapos sabihin iyon, ibinaba ni Liu Ziki ang telepono. Naisip ito ni Yang Yiyo at wala siyang pakialam. Anyway, babalik si Liu Ziki sa hapon. Tsaka end of the year naman kaya wala dapat mangyari. Siya. Tinawagan si Bu Qingmei at hiniling na hanapin si Yunmen pagkatapos ng bagong taon. Tinawagan din niya si Dugu Walking, ngunit naka-off pa rin ang kanyang telepono. Sumuko na lang siya. Pagkababa, nakita niyang bumangon na si Lu Zuoxi. Dir-diretsyong nagmaneho ang dalawa pauwi sa kanilang bayan. Matagal na siyang nasa labas at sabik na sanang umuwi. 3:00 ng hapon na siya nakabalik sa sariling bayan. Direkta siyang nagmaneho papunta sa lumang nayon. Dahil siya ay tumawag ng maaga, ang lahat ay naghihintay sa pasukan ng nayon. Pagkababa niya sa sasakyan, nakita ni Yang Yiyo na nandoon ang lahat, at sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Buti na lang walang nangyari. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, kasama ang matandang si Jiaxian, isang master, narito, at ang huling pagpatay ng manok para takutin ang mga unggoy, ang mga ordinaryong bastos ay hindi maglalakas loob na pumunta sa Yunmen para manggulo. Kuya. Masayang sigaw ni Yang Shanshan. Bakit hindi dumating si Kuya Taidan? Nakita ni Yang Shanshan na tanging sina Yang Yiyo at Lu Zuoxi lang ang bumaba sa kotse, at nagtanong ng may pagkabigo. Haha, napaka-on-rate mo bago ka magpakasal. Huwag mag-alala, babalik si Taidan sa hapon. May mga bagay siyang dapat harapin sa kumpanya. Hinawakan ni Yang Yiyo ang ulo ng kanyang kapatid na babae ng buong pagmamahal. Kuya, anong pinagsasabi mo? Namula si Yang Shanshan. Paano mo ako mabubusog? Nasaan si Lola? Hinihintay ka na ni Lola sa bahay. Sige, uwi na muna tayo. Kuya, nasaan si Ate Walking? Umuwi siya sa kanyang bayan upang sambahin ang kanyang mga ninuno. Oh! Naglalakad at nag-uusap, lumapit si Yang Yian sa tabi ni Zhao Nan, ngumiti ang dalawa sa isa't isa, maliwanag ang lahat. Parehong nandoon sina Ning Ke at Ouyang Yuking, tuwang-tuwa si Yang Yian na makita sila, maliban kina Dugu Walking at Lin Huan, at Yuan Jinfeng na hindi pa bumabalik, maraming babae ang itinuring na nandoon. Ang tatlong disipulo ay hindi masama, at sa isang sulyap, ang paglilinang nina Dugu Hui at Wang Zongren ay hindi gaanong bumuti. Si Dugu Hui ay nasa tuktok ng ika-9 na antas ng Qi Refining Stage, at si Wang Zongren ay nasa ika-8 antas ng Qi Refining Stage. Sa kabaligtaran, ang pangatlong disipulong si Wu Jian ay tumingin kay Yang Yi ng may mga bagong mata. Mahigit 20 araw na niya itong hindi nakita, at hindi niya inaasahan na nasa ika-9 na antas si Wu Jian ng Qi Refining Stage, nakatumbas ng Dugu Hui. Ngunit tila naabutan ng tatlong alagad ang isang bottleneck sa kanilang paglilinang. Naisip ko na oras na para hayaan silang lumabas para sanayin ang kanilang isipan, kung hindi ay mahirap masira. Naabot din ni Li Dai at Chen Qibian ang ika-7 antas ng Qi Refining. Sina Sister Yang Shanshan at Zhao Nan Ningke ay parehong nasa ika-5 at ika-6 na antas ng Qi Refining. Nang maglaon ay naabot na ni Ouyang Yuking ang rurok ng unang antas ng Qi Refining. Sina Qiuyon at Fang Daochang ay nasa tuktok din ng ika-9 na antas ng Qi Refining. Hindi nakita ang matanda ng diwata ng alak, kaya dapat nasa ancestral home siya. Matapos batiin ang lahat ng isa-isa, umuwi si Yang Yian upang makita ang kanyang lola. Siyempre, nandoon din ang ina ni Ouyang Yuking, at nakakachat pa rin niya ang kanyang lola. Pagkatapos makipag-usap, handa na si Yang Yian na hanapin ang matandang lalaki ng diwata ng alak. At least kailangan niyang magpasalamat. Kung wala ang matanda ng diwata ng alak, hindi siya magiging komportable kapag lumabas siya. Sa pagkakataong ito ay nagdala siya ng espiritual na alak kay Wudang, at dapat magustuhan ito ng matandang lalaki ng diwata ng alak. Narinig ko mula sa pinakamatandang alagad na si Dugu Hui na ang diwata ng alak ay nakikipag-inuman kasama sina Dao Xiangxiang at Monkey Dudo sa loob ng mahabang panahon, at siya ay napakapayapa. Natapos na rin ang alak ng unggoy, ngunit hindi siya nagpagulo. Nagdulot ito ng kakaibang pakiramdam kay Yang Yian.
Kung wala ang monkey wine, hindi magugulo ang matandang diwata ng alak. Ito ay hindi katulad niya sa lahat. Pagkalabas ni Yang Yian, dumiretso siya sa pangunahing bundok ng lumang nayon. Sinabi ng matandang diwata ng alak na nasa bundok siya nitong mga nakaraang araw. Nang umakyat si Yang Yian, narinig niya ang isang pamilyar na aso na tumatahol sa kanyang mga tainga, at biglang lumiwanag ang kanyang mukha. Wang Wang. Isang gintong anino ang mabilis na lumapit sa kanya. Kabanata 373 ang alibughang espiritual na hayop. Ang Golden Shadow na ito ay walang iba kundi ang Golden Retriever ni Jiaonan na si Wang Zai. Matapos siyang hindi makita sa mahabang panahon, naaalala pa rin niya si Yang Yian at tumakbo siya mula sa malayo, umiling-iling ang kanyang ulo at buntot at umikot sa paligid ni Yang Yian upang ipahayag ang kanyang kagalakan. Sa ilang sandali, alam ni Yang Yian na iniwan ni Jiaonan si Wang Zai sa pet shop dahil masyado siyang abala para alagaan siya. Ngayong nakita niya si Wang Zai, naisip niyang kinuha na siya ni Jiaonan. Tinapik ni Yang Yian ang ulo ni Wang Zai at nakangiting sinabi, "Wang Zai, naaalala mo pa ba ako?" Wang Wang. Tumugon si Wang Zai sa pamamagitan ng pagtawag, na parang sinasabi na hindi niya nakalimutan. Kung iisipin, binigyan din niya si Jiaonan ng isa sa mga spirit beast pills na na-refine niya, at hiniling na ibigay niya ito kay Wang Zai. Ang relasyon sa pagitan ng asong ito at ni Yang Yian ay masasabing isang turning point sa kapalaran, at labis na gusto ni Yang Yian si Wang Zai. Matapos siyang hindi makita sa mahabang panahon, si Wang Zai ngayon ay iba sa huling pagkikita nila, at ang kanyang buong katawan ay nagpapakita ng espiritualidad. Walang duda na si Wang Zai, na kumain ng Spirit Beast Pill, ay nagbukas din ng kanyang espiritual na karunungan at may potensyal na mag-transform bilang isang espiritong hayop. Pagkatapos, kumuha si Yang Yian ng isang Spirit Beast Pill mula sa Chenkun Pot at itinapon ito kay Wang Zai. Wang Wang Wang. Tuwang-tuwang umungal si Wang Zai dahil alam niyang ito ay isang magandang bagay. Ito ay sina Daor Xiangxiang at Hao Dudo, na tumatakbo mula sa malayo, tumitili. Sa isang kisap mata, damapo sila sa mga balikat ni Yang Yian. Tumili. Tumili. Ang dalawang espiritong hayop ay tila nagseselos at umungal kay Wang Zai. Bahagyang nanginig ang katawan ni Wang Zai sa mga dagandong ni Daor at Hao Dudo. Mapait nang umiti si Yang Yian, "Huwag mong aibuli si Wang Zai, kung binubuli mo si Wang Zai, haharapin kita." Binalaan ni Yang Yian sina Daor at Hao Dudo. Bagamat umiinom si Wang Zai ng mga Spirit Beast Pills ngayon, hindi niya maihahambing sa Daor at Hao Dudo. Si Daor at Hao Dudo ay mga inapo ng bloodline ng mga prehistoric beast, at bawat isa ay nagbago ng kanilang bloodline ng isang beses. Si Wang Zai naman, isa lang siyang ordinaryong aso. Bagamat nabuksan na niya ang kanyang espiritual na katalinuhan pagkatapos uminom ng Spirit Beast Pill, kung maaari siyang magkaroon ng potensyal na mag-evolve sa hinaharap ay depende sa kanyang kapalaran. Sa teorya, ang anumang hayop ay maaaring maging isang demon cultivator pagkatapos nitong magising ang espiritual na katalinuhan at magkaroon ng sapat na espiritual na enerhiya upang suportahan ito. Si Wang Zai ay isang nakababatang kapatid na lalaki sa harap ni Daor at Hao Dudo, at hindi siya nang ahas na guluhin sila. Sa babala ni Yang Yio, sina Daor at Hao Dudo ay natural na hindi nang ahas na aibuli si Wang Zai. Buti na lang may tatlong spiritual beast ang Yunmen, at least nakakadagdag ng excitement. Sa maikling panahon, sina Daor Xiangxiang at Hao Dudo ay may kapangyarihan sa pakikipaglaban, ngunit hindi sila maaasahan, dahil kung tutuusin, ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay limitado. Marahil sa pamamagitan lamang ng pagpapalam sa kanila na mag-evolve ng isang beses maaari silang maging tagapag-alaga na espiritual na hayop ng Yunmen. At hindi siya pakikitunguhan ni Wang Zai Yang Yiu ng masama. Papakainin niya siya ng mga elixir, na maaaring magpahaba man lang ng buhay ni Wang Zai, at maaari itong ituring bilang pagbabayad kay Wang Zai para sa hindi sinasadyang pagkakataon. Pagkatapos pakainin ang bawat isa sa tatlong espiritual na hayop ng Peiyuan Pill, tinanong ni Yang Yio si Daor, "Nasaan ang matandang diwata ng alak? Dalhin mo ako dyan." Squeak, tumalon si Daor sa kanyang mga balikat at pinangunahan ang daan. Binitiwan ni Yang Yian ang kanyang kamay at lumitaw ang isang garapon ng spirit wine mula sa udang. Sinundan niya si Daor, sinundan ni Hao Dudo at Wang Zai. Kung noong unang panahon, isa na siyang pangalawang henerasyong mayaman na naglalakad sa kanyang aso sa kalye. Di nagtagal, sa ilalim ng patnubay ni Daor, nakita ni Yang Yian ang matandang lalaki ng alak. Narinig din niya ang isang napaka-komportableng humuhuni sa kanyang mga tainga, mga alon sa mga alon, mga alon sa mga alon. Ang matandang lalaki ng alak ay nakahiga sa isang patag na malaking bato na napaka-komportable, na ang kanyang mga paa ay nakakross, humuhuni sa kanyang bibig, may hawak na isang maliit na lalagyan ng alak sa kanyang kamay, at isang malaking garapon ng alak sa tabi niya, na tila kayang hawakan ng hindi bababa sa 10 libra ng alak. Isang simoy ng hangin ang dumaan, at naamoy ni Yang Yian ang pamilyar na amoy ng alak. Hindi ba ito ang amoy ng alak ng unggoy?
Nagtataka pa siya kung kailan nakainom ng ganito karangyang ang matandang lalaki ng alak. Isang 10 libra na malaking garapon ng alak. Bago siya umalis, partikular niyang sinabi sa kanyang pangalawang apprentice na si Wang Zhongren na ang alak ng unggoy na ibinibigay sa matandang lalaki ng alak ay hindi dapat lumampas sa 1 libra bawat araw. Ngayon, tila hindi sinunod ni Wang Zhongren ang kanyang mga tagubili na kunin ang lahat ng stock para sa lumang diwata ng alak, tama ba? Zhongren, haharapin kita pagbalik natin. Galit na galit si Yang Yiyo kaya nangangati ang kanyang mga ngipin at sinabi sa kanyang sarili, ngunit pagkatapos ay naisip niyang may mali. Alam niya ang katangian ng pangalawang disipulong si Wang Zhongren. Siya ang pinakamatatag sa 3 alagad. Imposibleng hindi siya makinig sa kanya. Bukod dito, kung isa sa alang-alang na siya ay matagal na sa labas, kung siya ay uminom ng ganito, ang matandang diwata ng alak ay matagal nang natapos ang pag-inom nito. Bakit siya gagamit ng malaking banga para uminom ng alak? Alam mo, iyon ay alak ng unggoy, at ito rin ay espiritual na alak. Sa isang iglap, si Yang Yiyo ay nabigla sa lahat, at isang kidlat ang biglang sumilay sa kanyang isipan. Naisip niya ang kuweba sa bayan ni Hao Dudo, ang pugad ng alak ng unggoy. Ngayon ay nagkaroon ng kahulugan. Tiyak na natagpuan ng matandang diwata ng alak ang kuweba at natagpuan ang alak ng unggoy na ginawa ng isang grupo ng mga unggoy mula sa pamilya ni Hao Dudo, upang masayang uminom siya. At kung hindi niya sinabi sa matandang diwata ng alak ang lugar na iyon, hindi niya ito mahahanap. Ngunit, alam ni na Hao Dudo at Daor. Oo, tiyak na nagpadala sila ng 2 alibughang babae upang dalhin ang matandang diwata ng alak sa yungib sa lambak. Ito ang huling trump card na naiwan niya para maglaman ng wine fairy, ngunit ngayon, wala na ang huling trump card. Sa pag-iisip nito, nagsimulang magdugo ang puso ni Yang Yiyo. Tumingin kay Hao Dudo at Daor sa tabi niya, nagngangalit siya at sinabing, Siyang Dudo, dinala mo ba ang matandang diwata ng alak sa kuweba at inubos ang alak ng Hao? Tumili. Si Daor at Hao Dudo, na ngayon ay lubos na napabuti ang kanilang katalinuhan, natural na naunawaan ang tanong ni Yang Yiyo. Nang makita ang malungkot na mukha ni Yang Yiyo, pareho silang sumigaw sa mahinang boses. Nakita ni Yang Yiyo ang hitsura ng 2 Daor at Hao Dudo at alam niyang sila ang may gawa nito. Kayong mga alibughang bagay, bubugbugin kita hanggang sa mamatay. Habang nagsasalita siya, sinampal niya sina Daor at Dudo. Tumili. Ang 2 espiritong hayop ay sinampal ni Yang Yiyo habang sumisigaw at tumakas sa lahat ng direksyon. Siyempre, nagalit si Yang Yiyo ngunit hindi niya talaga matatakot ang kanyang mga kamay hanggang sa mamatay. Sa oras na ito, pinaikit ng matandang diwata ng alak ang kanyang mga mata at sinabing, Hoy, nakabalik na si Yunboy. Halika, Tara, uminom ka, huwag magalit. Ang alak ng unggoy sa kuwebang iyon ay natagpuan ko isang araw nang maamoy ko ang alak sa unggoy na si Dudo at sinundan ito. Sizzle, isang grupo ng mga unggoy ang nagtitimpla ng alak ng unggoy. Hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa pag-inom ng alak sa hinaharap, haha. Natuklasan na ng matandang diwata ng alak ang pagdating ni Yang Yiyo. Gusto lang niyang makita kung gaano kagalit si Yang Yiyo. Kitang-kita ang resulta. Tuwang-tuwa siya nang magalit si Yang Yiyo. Tumingin si Yang Yiyo sa matandang diwata ng alak at humagulgol sa kanyang puso. Nagalit pala sa kuweba ang 2 alibughang espiritong hayop. Kung wala ang alak ng unggoy, kung patuloy niyang lokohin ang lumang bagay, hindi niya alam kung mananatili siya sa Yunmen sa hinaharap. Sa puntong ito, walang pagpipilian si Yang Yiyo. Ang magagawa niya ngayon ay subukan ang kanyang makakaya upang mapasaya ang matandang diwata ng alak at hayaan siyang manatili sa Yunmen. Huminga siya ng malalim at ngumiti, Great Elder, matalino ka. Bago ako umalis, sinabi ko talaga kina Hao Dudo at Daor na dadalhin kita sa kuweba pagkatapos mong uminom ng alak. Nakita mo rin na isang grupo ng mga unggoy ang nagtitimpla ng alak ng unggoy. Hindi ka magkukulang ng alak na maiinom sa hinaharap. Haha, tumikim ang matandang diwata ng alak, na nakatingin kay Yang Yiyo. Ngunit si Yang Yiyo ay kalmado at hindi huminga. Gayunpaman, naroon pa rin ang matandang diwata ng alak upang manatili, kaya ang lahat ay madaling sabihin. Mahusay na elder, maaari kang manatili sa Yunmen ng mapayapa sa hinaharap. Maaari kang uminom ng alak ng unggoy sa buong taon. Samantalang ako, lumabas ako sa pagkakataong ito at gumawa ng para sa iyo. Bagamat hindi gaano, mas mabuti ito kaysa sa alak ng unggoy. Habang nagsasalita siya, binuksan niya ang garapon ng alak sa kanyang kamay, at agad na kumalat ang isang halimuyak ng alak, at isang mahinang espiritual na enerhiya ang lumabas din. Sa susunod na sandali, naramdaman ni Yang Yiyo ang isang flash sa harap ng kanyang mga mata, at ang garapon ng alak sa kanyang kamay ay nasa kamay na ng matandang diwata ng alak. Inilagay niya ito sa ilalim ng kanyang ilong at inamoy ito, at sinabi na may pagkalasing sa kanyang mukha, ito ay talagang masarap na alak. Ang bata ay nag-iisip. Hahaha. Sa masarap na alak, nakalimutan ng matandang diwata ng alak ang lahat. Ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, Dakilang elder, walang nangyari sa bahay noong wala ako, tama ba?
Ano kayang mangyayari sa akin dito? May manggilan-ngilan na magnanakaw na pumunta dito, pero naalis ko silang lahat, masayang sabi ng matanda habang umiinom ng alak. Narinig ni Yang Yiyo ang tono ng kanyang boses at gumaan ang pakiramdam niya na tila ayaw niyang umalis. Matapos makipag-usap ng ilang salita sa matanda, umalis siya at bumaba ng bundok. Pag-uwi niya, naghanda siyang mag-post ng mga couplets at ancestor worship items para sa bagong taon ayon sa kagustuhan ng kanyang lola. Buong hapon siyang abala bago niya ito natapos, at pagkatapos ay pumunta sa sekretong silid sa likod bahay. Ito ang kanyang sekretong silid, at naroon din ang magkapatid na Qiaofu at Wu Makyo. Ang pagkakaroon ng tatlo ay pinananatiling lihim sa ngayon, at hindi sila lalabas ng walang utos ni Yang Yiyo. Gayunpaman, ngayon ay ibubunyag ni Yang Yiyo ang pagkakakilanlan ng tatlong tao at hahayaan silang tatlo na ipagdiwang ang bagong taon kasama ang lahat. Kung hindi, hindi ba ito ay masyadong malungkot? Palagi siyang naaawa sa pagtatago nilang tatlo sa secret room. Sa sandaling pumasok si Yang Yiyo sa secret room, lumitaw ang tatlong tao. Kabanata 374 ang nag-aalalang bagay sa wakas ay nangyari. Hello sir, saludo silang tatlo. Get up, ngumiti siya at tinulungan silang tatlo na makatayo. Ngayon, sa tulong ng tubig ng buhay, silang tatlo ay may tunay na espiritual na katawan at mukhang ordinaryong tao. Sir, may sasabihin po ba kayo? Tanong ni Qiaofu. Talaga, nakalimutan mo na ba kung anong araw ngayon? Nakangiting sabi ni Yang Yiyo. Natarante silang tatlo. Simula nung bumalik sila last time, nagtatago na sila sa secret room at hindi na lumalabas. Hindi talaga nila alam kung anong araw na. Sa pagtingin sa hitsura nilang tatlo, alam ni Yang Yiyo na matagal na silang nasa mahabang kadiliman, at nakalimutan nilang tatlo ang pinakamahalagang araw ng bagong taon para sa mga taong Jiusho. Sinabi ni Xiao Xiao, ngayon ay bisperas ng bagong taon. Ibubunyag ko ang iyong mga pagkakakilanlan sa lahat ng tao sa Yunmen. Ngayon na kayong tatlo ay may mga tunay na espiritong katawan, hindi kayo maaaring maging iba sa mga ordinaryong tao basta't bigyang pansin. Maaari kang magpakita ng lantaran. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, si Qiaofu at ang dalawa pa ay nanginginig ang buong katawan, lumuhad sa lupa at sinabi sa nanginginig na boses, salamat sa iyong biyaya ng muling pagsilang. Sa loob ng mahigit 800 taon, laging nawawala sa kanilang tatlo ang pakiramdam ng pagiging tao. Matapos makilala si Yang Yiyo, mayroon silang paraan ng pagsasanay, na nagpapahintulot sa kanilang tatlo na protektahan ang kanilang sarili at magkaroon ng kakayahang umalis sa villa. Ngayon ay mayroon na silang tunay na mga espiritong katawan at maaaring maging katulad ng mga ordinaryong tao. Tungkol naman sa salitang, bagong taon, daan-daang taon na ang lumipas, talagang nakalimutan na nila ito. Maraming beses na silang nasanay na maging multo sa dilim. Ang mga salitang, bagong taon, ni Yang Yiyo ay nagpahayag ng mga alaala ng tatlong tao na nabuklod sa daan-daang taon, at hindi mabilang na mga larawan ang pumasok sa kanilang isipan. Nanginginig ang buong paligid, hindi inakala ng tatlo na balang araw ay makakapagdiwang sila ng bagong taon. Isang napakalayo at pamilyar na salita bagong taon. Isa rin itong malaking festival na minsan nilang pinangarap. Ngayong tinulungan sila ni Yang Yiyan na mapagtanto ito, paanong hindi sila masasabik? Sa mata ng tatlong tao. Ito ay isang biyaya ng muling pagsilang. At sa sinabi ni Yang Yiyan, hinayaan niyang magkasama silang tatlo na ipagdiwang ang bagong taon at hindi sila tinuring na mga tagalabas. Anong klaseng pagtitiwala ito? Luhaan silang tatlo, at asul ang luha ng Ghost Cultivator. Bumantong hininga si Yang Yiyan, tinulungan silang tatlo na tumayo at sinabing, tumayo na, Yunmen ang magiging tahanan ninyo sa hinaharap. Salamat sir. Si Qiaofu at ang dalawa pa ay puno ng pasasalamat. Sa loob-loob nila, kahit hilingin ni Sir na mamatay sila sa hinaharap, hindi sila sisimangot. Sa opinyon ni Yang Yiyan, kung talagang kailangang hatiin sa isang antas ang pinakamapagkakatiwalaang tao sa buong Yunmen, si Qiaofu at ang dalawa pa ang mauuna. Dahil may soul contract ang dalawang partido, walang pagtataksil. Qiaofu, ikaw ang magiging kasambahay ng pamilya sa hinaharap. Ingatan ang bahay kapag wala ako. Kung mayroon man, pag-usapan ito sa aking lola. Huwag kang mag-alala, Ginoo, tiyak na paprotektahan ko ang kaligtasan ng matandang babae sa aking buhay. Natural na alam ni Qiaofu na mas ibig sabihin ni Yang Yiyan na protektahan ang kaligtasan ng kanyang lola. Sir, paano po kami ng kapatid ko? Tanong ni Wu Makyo. Ikaw, hintayin mo si Shansha na pumasok sa paaralan o manatili sa kanya upang protektahan siya. Alam ko, sir. Sir, ano ang dapat kong gawin? Tanong din ni Wu Maksia. Manatili ka sa bahay kasama si Qiaofu pansamantala. Huwag kang mag-alala, may mga bagay na dapat mong gawin, ngunit hindi ka pa rin mahuhuli sa paglilinang. Susunod ako sa utos mo. Pagkatapos ay isa-isa niyang iniligpit ang lahat ng pinong pills, at pagkatapos ay kinuha si Qiaofu at ang dalawa pa sa labas at ipinakilala ang mga ito sa lahat. Nadama ng maraming tao ang pagkakaroon ni Qiaofu at ang dalawa pa, lalo na si Lu Zuoxi, na hindi man lang nagulat.
Para naman sa iba, pagkatapos magpaliwanag ni Yang Yiyo, walang nagulat. Hindi na sila nagulat sa mga magsasaka, at katanggap-tanggap na rin ang hitsura ng tatlong ghost cultivator. At saka, walang pinagkaiba ang tatlo sa mga normal na tao. Pagkaraan, ayon sa kahilingan ng lola, si Yang Yiyo ang nagmaneho ng kotse na may dalang malalaki at maliliit na bag ng mga regalo at pumunta sa bagong nayon sa kabilang ilog kasama ang kanyang kapatid na babae upang batiin ang mga taga-nayon ng maligayang bagong taon ng maaga. Salamat sa kanilang pag-aalaga sa pamilya Yang, matapos mawala ng mga magulang si Yang Yian at ang kanyang kapatid na babae, inalagaan ng mga taga-nayon ang tatlong byuda at apo ng pamilya Yang. Ang kabaitang ito, sa mga salita ng lola, ay hindi malilimutan. Ngayong maganda na ang buhay, lalong hindi na makakalimutan. Si Yang Yian ay sumang-ayon dito, kaya nagtayo siya ng isang resort hotel at ecotourism para sa mga taga-nayon, at binigyan sila ng mga trabaho at kita, nang hindi humihingi ng isang sentimos, para lamang ipakita ang kanyang kabaitan. Bawat pamilya ay nagpunta roon, na nagdadala ng masaganang mga regalo. Ngayon ang mga taga-nayon ay lahat ay mabuti sa pamilya Yang, nakatira sa isang maliit na gusaling istilong kanluranin, at iba pa. Lahat ay inayos ni Yang Yian. Matapos tanggihan ang kabaitan ng bawat pamilya, sa wakas ay pumunta si Yang Yian sa bahay ni Liu Ziki. Noong una, hiniling niya kay Liu Zengguo na lumipat sa lumang nayon, ngunit siya ang sekretarya ng partido ng nayon at gusto niya ang trabahong ito, kaya tumanggi siyang pumunta kahit anong mangyari. Sa kanyang puso, alam din ni Liu Zengguo kung ano ang nangyayari kay Yang Yian at sa kumpanya ng kanyang anak na si Liu Ziki, at wala siyang masabi tungkol kay Yang Yian. Itinuring niya itong kalahating anak, at ngayon ay higit pa. Sa sala, sinabi ni Liu Zengguo, upang ipahayag ang aming pasasalamat, ang mga taga-nayon ng Yanzi ay sama-samang nag-apply upang palitan ang pangalan ng Yangjia Village sa Yunqi Village. Ano sa tingin mo? Natuwa si Yang Yian nang marinig niya ito. Maganda ang tunog ng Yunqi Village. Ngumiti siya at sinabing, okay, ito ay kapareho ng pangalan ng Yunqi Company, na maganda. Okay, then it's settled. Mag-a-apply tayo pagkatapos ng bagong taon. Okay, Tiu Liu, wala ako sa bahay sa hinaharap. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring dumiretso sa Chen Qibian upang talakayin at bawiin ang kakulangan ng mga taga-nayon. Ngayon wala na tayong pagkukulang. Kapag maayos na ang hotel at ecotourism, lahat ay magkakaroon ng trabaho, at magkakaroon ng mga dibidendo sa pagtatapos ng taon. Ngayon, ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng bansa ay naiinggit sa aming nayon. Maraming gustong lumipat dito, pero hindi kami pumapayag. Nakangiting sabi ni Liu Zengguo. Pagkatapos makinig, naisip ito ni Yang Yiyo at sinabing, gawin natin ito. Ang lumang nayon sa kabila ng ilog ay hindi maaaring itayo o mapalawak. Sa hinaharap, magtatanim ako ng mga puno sa paligid ng lumang nayon. May iba pa akong gamit sa lugar na iyon. Tungkol naman sa bagong nayon, kung may mga investors na gustong sumama, we welcome them as long as they don't damage the ecological environment. Gayunpaman, ang bagong nayon ay may maraming espasyo upang magtayo ng anuman, at ito ay isang magandang bagay na paunlarin ito. Ito ay kapaki-pakinabang sa mga taga-nayon. Maaari mong ayusin ito ayon sa gusto mo. Okay, papakinggan kita. Ang lumang nayon ay nasa hangganan ng ilog. Hindi ko hahayaang sirain ito ng sinuman. Huwag kang mag-alala. Bagaman hindi alam ni Liu Zengguo ang pagkakaroon ng Yunmen, alam din niya na magiging kapaki-pakinabang para kay Yang Yiyo na panatilihin ang lumang nayon, kaya natural niyang susuportahan ito. Pagkatapos makipag-chat ng ilang salita, tumayo si Yang Yiyo at umalis, Tito Liu, bumalik muna tayo. Pagbalik ni Taidan, yayain mo siyang pumunta sa bahay ko para maghapunan. Okay, tumawag ako kanina at sinabing papunta na ako at dapat bumalik kaagad. Tumayo si Liu Zengguo at sinabing aalis na siya. Pagsapit ng gabi, halos lahat ng miyembro ng Yunmen ay naroon, at 4 na mesa ang nakaupo upang maghanda para sa hapunan sa bisperas ng bagong taon. Naghihintay si Yang Yiyo sa pagdating ni Liu Ziki, ngunit dumidilim na at hindi pa rin siya dumarating. Hindi niya maiwasang tawagin ito. Nakakonekta ang telepono, ngunit walang sumasagot matapos magring ng mahabang panahon. Matapos ibaba ang telepono, palaging nababahala si Yang Yiyo, iniisip na nagmamaneho pa rin siya at handang maghintay. Pagkababa lang ng telepono, tumawag si Liu Zengguo, at naisip ni Yang Yiyo na kakauwi lang ni Liu Ziki. Dahil dito, nang kunin niya ang telepono, narinig niya si Liu Zengguo na nagtatanong kung ang kanyang anak na si Liu Ziki ay dumiretso sa lumang nayon pagkabalik, dahil dapat ay nakauwi na siya ngayon. Lalong nabahala si Yang Yiyo, at sinabi kay Liu Zengguo, Tito Liu, huwag kang mag-alala, katapusan na ng taon, baka matraffic siya sa kalsada, tatawag ako at magtatanong ulit. Pagkatapos ibaba ang telepono, palaging nararamdaman ni Yang Yiyo na may mangyayari. Siya ay nasa ulirat. Ang pangunawa ng isang magsasaka ay mas tumpak kaysa sa isang ordinaryong tao. Patuloy niyang tinawagan si Liu Ziki, ngunit wala pa ring sumasagot, ngunit nakakonekta ang telepono.
Naghihintay ng hapunan ang lahat, kaya kinailangan ni Yang Yiyo na kumain muna ang lahat. Mapurol siyang kumain at nag-aalala na baka may mangyari kay Liu Ziki. Pagkatapos hapunan, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Kinuha ito ni Yang Yiyo at tiningnan. Namutla ang mukha niya. Nangyari na rin sa wakas ang bagay na inaalala niya. Ang text message ay ipinadala mula sa cellphone ni Liu Ziki, ngunit ang nilalaman ay nagpagalit kay Yang Yiyo. Sinabi nito, kung ayaw mong mamatay ang iyong kapatid na si Liu Ziki, pumunta ka sa Fudao Mountain sa Dongcheng. Tandaan na magdala ng 10 Peiyuan pills at ang recipe. Ang lagda ay Shenzong, Dingtian. Ang mga kamay ni Yang Yiyo ay tumitibok ng mga ugat, at siya ay may hangarin na pumatay sa kanyang puso. Pinatay niya si Dingyang ni Shenzong at ilang mga disipulo ng Shenzong na pumunta sa nayon noong huling pagkakataon. Alam niyang hindi ito pababayaan ni Shenzong, ngunit hindi niya inaasahan na darating ito ng ganoon kaga. Noong nakaraang pagkakataon, nagpakita ang mga tao mula sa Shenzong at Yinyuman. Hindi ko alam kung ang mga taga-Yinyuman ay kasama ng Shenzong sa pagkakataong ito. Pinigil ni Yang Yiyo ang kanyang galit, sa takot na mag-alala ang kanyang lola at ang lahat, kaya hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Okay lang ba si Yanzi? Nakita ni lola si Yang Yiyo na matagal na nakatitig sa kanyang telepono nang hindi tumitingin, kaya nagtanong siya. Kabanata 375, nireranggo ang ika-9 sa 10 manggagawa ng kasamaan. Lola, may reunion po akong kaklase. Lahat sila ay naghihintay sa bayan ng county ngayon. Baka kailangan kong pumunta sa bayan ng county. Nakangiting sagot ni Yang Yiyo. Nako, huwag kang uminom. Pumunta ka at bumalik ka kaagad. Bumantong hininga si Yang Yiyo, binati ang lahat, at tiningnan si Lu Zuoxi, senyales na lumabas siya. Pagkarating sa bakuran, nag-walk out din si Zhao Nan kasama niya. Tumingin kay Yang Yiyo, medyo nag-alala siya at sinabing, may problema ba? Napansin na lang niya na umuumbok ang mga ugat sa mga palad ni Yang Yiyo, na halatang hindi mapakali. Hindi ito itinago ni Yang Yiyo kay Zhao Nan, si Liu Ziki ay nasa problema. Aalis kami ni Lu Zuoxi saglit. Tulungan mo naman akong alagaan si Lola. Huwag mong sabihin kay Shanshan. Sige, mag-ingat kayo. Puno ng pag-aalala si Zhao Nan, ngunit alam niya na hindi niya matutulungan si Yang Yiyo, at lihim niyang ipinangako sa kanyang puso na kailangan niyang magsikap na magsanay. Sa susunod na mangyari ang ganito, dapat ay siya ang lumabas kasama si Yang Yiyo sa halip na si Lu Zuoxi. Ito ang pangalawang pagkakataon na nakaramdam ng krisis si Zhao Nan. Ang krisis na ito ay nagmula sa krisis ng paglilinang. Siyempre, alam niya sa kanyang puso na si Lu Zuoxi ang pinakamakapangyarihang babae sa buong Yunmen. Bukod sa kanya, naroon si Dugu Waking. Sa puso ni Zhao Nan, si Dugu Waking ay itinuring pa rin bilang target ng paghahambing, dahil si Lu Zuoxi ay hindi babae ni Yang Yiyo sa kasalukuyan, ngunit si Dugu Waking. Siguro kung nandito siya ngayon, sasamahan niya siya, di ba? Pinanood ni Zhao Nan sina Yang Yiyo at Lu Zuoxi na paalis, kinakausap ang sarili, at siya, sa kanyang bibig ay natural na si Dugu Waking. Matapos huminga ng malalim, ang mga mata ni Zhao Nan ay puno ng determinasyon, at tila sa isang iglap ay nabawi niya ang matalim na mga mata ng nangingibabaw na babaeng presidente, at bumalik sa sala. Pagkatapos magmaneho ni Yang Yiyo palabas ng nayon, tinawagan niyang muli si Liu Ziki, ngunit naka-off ang telepono. Pagkatapos ay tinawagan niya si Liu Zhengguo at nagsinungaling na sila ni Liu Ziki ay may reunion ng kaklase sa county at hindi na babalik hanggang bukas, kaya hindi na sila dapat maghintay. Una sa lahat, hindi natin dapat hayaang mag-alala ang ating pamilya. Pagkatapos ibaba ang telepono, ang mukha ni Yang Yiyan ay napakalungkot. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tinawagan niya ulit si Wu Nan. Ang pagkilala sa iyong sarili at sa kaaway ay ang pinakamahusay na paraan upang harapin ito. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala ng text message na nagsasabing si Ding Tian ng Divine Sect. Anong antas ng cultivation siya, kaya tatanungin niya si Wu Nan. Ang sistema ng katalinuhan ng Shenlongtan ay may departamento na partikular na sumusubaybay sa ibang bansa, na umaasang may matutunan. Matapos magring ang telepono ng ilang beses, ang mahinang boses ni Wu Nan ay dumating. Mayroon pa rin siyang mga opinyon tungkol kay Yang Yiyan. Naisip niya na nawala ang amo ng kanyang pamilya dahil kay Yang Yiyan, at wala siyang magandang mukha para kay Yang Yiyan, ngunit sinagot pa rin niya ang telepono dahil sinabi ng master ng pawn kay Yang Yiyan nang umalis siya na kung mayroon man, dapat niyang subukan ang kanyang makakaya upang tumulong. Hello, anong problema? Tanong ni Wu Nan sa matigas na tono. Mapait na ngumiti si Yang Yiyan sa kanyang puso. Alam niyang may sama ng loob si Wu Nan sa kanya dahil sa bagay na iyon ni Zia Lu, ngunit hindi niya ito mapabulaanan. Dahil nga sa kanya kaya nasugatan si Zia Lu, o sa madaling salita, umalis siya sa mundo sa pamamagitan ng teleportation array, at hindi niya alam kung napunta siya sa mundo ng bundok at dagat. Nakonsensya si Yang Yiyan at hindi pinansin ang malupit na tono ni Wu Nan. Direkta niyang sinabi, Wu Nan, pakisuri kung sino man mula sa ibang bansa na Shenzong at Yinyumen ang nakapasok sa Jiu Show kamakailan.
Alam mo ba na mayroong isang tao na nagngangalang Ding Chan sa Shenzong? Hindi. Halos mekanikal na sagot ni Hunan. Gayunpaman, tila may naunawaan siya kaagad at nagtanong, ano ang sinabi mo sa huling pangungusap? Mayroon bang isang tao na nagngangalang Ding Chan sa Shenzong? Dagdag ni Yang Yian. Oo, at hindi siya ordinaryong tao. Kung makikilala mo si Ding Chan, ipinapayo ko sa iyo na tumakbo sa abot ng iyong makakaya. Siya ay isang demonyo sa Shenzong at kinikilala bilang isa sa nangungunang 10 demonyo sa mga likas na sinaunang mandirigma ng Jiusho, na nasa ika-9 na posisyon. Napakaseryoso ng tono ni Hunan. Natigilan si Yang Yian nang marinig niya ito, nangungunang 10 demonyo. Ang katagang ito talaga ang unang beses niyang narinig. Oo, palaging may Xiantian discussion list sa sinaunang martial arts world. Ito ay ginaganap tuwing 60 taon. Ito ay isang kompetisyon sa pagitan ng mga likas na sinaunang martial artist, at ang edad ay hindi pinapayagan na higit sa 60 taong gulang. Sa mga mata ng mga likas na sinaunang martial artist, ang mga wala pang 60 taong gulang ay itinuturing na mga junior, dahil ito ay rumored na ang lifespan ng mga likas na sinaunang martial artist ay maaaring higit sa 60 taon. 10 taon na ang nakalipas, pinili ng Xiantian discussion list ang bagong 10 halimaw. Si Ding Chan ng Divine Sect ay nasa ika-9 na pwesto, at ang una ay isang tao mula sa Kunlun. Ang dahilan kung bakit ang mga taong ito ay tinatawag na mga halimaw ay dahil sila ay may kapangyarihang labanan na higit sa mga ordinaryong likas na sinaunang martial artist. Ito ay tulad ng sila ay malinaw na likas sa unang antas, ngunit maaaring pumatay sa ilang segundo ang mga nasa ikatlo o kahit ika-4 o ika-5 antas. Ang bawat isa sa kanila ay may pambihirang lakas at paraan, na hindi maituturing na ordinaryong likas, at lubhang nakakatakot. Bawat isa sa kanila ay isa ring first-class cultivation genius, kaya tinawag silang halimaw. Ang salitang halimaw ay kumakatawan sa lakas at pinakamataas na talento sa paglilinang sa kanila. Ang bawat henerasyon ng mga halimaw ay sinasabing ang may pinakamalaking pag-asa na masira ang likas na kaharian sa sinaunang martial arts world. Ano ang problema? Hinahanap ka ni Ding Chan. Tinanong ni Hunan si Yang Yiu na medyo natutuwa nang itanong niya ang huling pangungusap. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Yang Yian ang tungkol sa nangungunang 10 manggagawa ng kasamaan sa Xiantian Theory List. Matapos marinig ang tungkol dito mula kay Hunan, nabigla siya noong una. Akala niya kakaiba siya. Maaari niyang patayin ang nangungunang 3 sa antas ng Xiantian sa unang antas at labanan ang mga master ng ika-5 at ika-6 na antas ng Xiantian. Siya. Hindi ko inaasahan na may iba pang nangungunang 10 makasalanan sa sinaunang martial arts world bukod sa kanya. Hindi bababa sa kanya ang tunog nito. Higit sa lahat, ang taong nakahuli kay Liu Ziki at humamon sa kanya sa pagkakataong ito ay ang ika-9 sa mga nangungunang 10 manggagawa ng kasamaan. Matapos mabigla, hindi natakot si Yang Yian, ngunit hindi maipaliwanag na nasa sabik, na parabang nakahanap siya ng bagong layunin sa buhay. Bilang tugon sa pagkatuwa ni Hunan sa huling tanong, inilibot ni Yang Yian ang kanyang mga mata at sinabing, hindi mo ba alam kung hinanap ako ni Ding Chan, ang deputy leader ng Shenlongtan? Oh, hindi, ngayong wala si Zia Tanzo, naging top leader ka na ba ng pangunahing Tanzo? Ilang beses ding binatukan ni Yang Yian ang pangungutya ni Hunan. Ang daldal mo. Sinasabi ko sa iyo, palagi akong magiging deputy leader ng Shenlongtan. Maya-maya ay babalik din ang aking pinuno. Sa tingin mo ba ako ay isang Diyos? Ang Shenlongtan ay isang radar. Maaari ba nitong malaman ang lahat? Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, ang sistema ng katalinuhan ng Shenlongtan ay maaaring mag-imbestiga sa mga sinaunang mandirigma sa ika-3 antas ng pagiging katutubo. Imposibleng malaman ng mga malalakas na nasa itaas nila, lalo pa ang isang halimaw na tulad ni Ding Chan. Kung talagang si Ding Chan ang pumupuntirya sa iyo, mas mabuting swertehin ka. Kung sasabihin ko, tumakbo ka sa abot ng iyong makakaya at huwag mamatay ng walang kabuluhan. Hindi ka matutulungan ni Shenlongtan, babala ni Hunan sa telepono. Tama ka. Si Ding Chan ang lumapit sa akin. Gayunpaman, hindi ako natatakot. Gusto ko talagang makakilala ng kalokohang halimaw. Sabi ni Yang Yiu sa sobrang mayabang na tono. Makinig kang mabuti, Yang Yiu. Para sa kapakanan ng aking Panginoon, same time kong ipinapaalala sa iyo na ang 10 likas na halimaw ay hindi biro. Ang 10 halimaw sa chismis ay sinasabing may supernatural na kapangyarihan. Si Ding Chan ay pamangkin ni Ding Yang na pinatay mo. Kung pupunta siya sa iyo, tiyak na pinaghihiganti niya si Ding Yang. Huwag kang mamatay. Huwag kang mamatay dahil lang. Si Ding Chan ay nasa ika-9 na ranggo sa 10 halimaw. Wala sa mga halimaw na ito ang simple. Iyon lang. Huwag kang mamatay. Mababawasan ng isang kaibigan ng aking Panginoon pagbalik niya sa araw na iyon. Bagamat nagmumura si Hunan sa huling mga salita, narinig ni Yang Yiu na pinaalalahanan pa rin siya nito ng may kabaitan. Salamat, alam ko ang limitasyon ko.
Oo nga pala, sasabihin ko sa iyo na hinanap ko ang iyong may-ari ng pond. Mayroon akong mga pahiwatig na nagpapatunay na ang iyong may-ari ng pond ay buhay pa. Siguro, gaya ng sinabi mo, babalik siya balang araw. Yun lang. Column. Inisip ito ni Yang Yian at binigyan ng pag-asa si Wunan. Anong sabi mo, Yang Yian, pond ko? Tuwang-tuwa na sigaw ni Wunan. Ngunit ibinaba ni Yang Yian ang telepono. Ayaw niyang magpaliwanag tungkol sa pag-alis ni Zialu sa Maladragon Palace na Palace Teleportation Array sa ilalim ng Yangtze River, at ayaw niyang masyadong maraming tao ang makaalam nito. Pagkatapos ibaba ang telepono, medyo mabigat ang puso ni Yang Yian. Ang impormasyong nakuha niya mula kay Wunan ngayong gabi ay hindi inaasahan sa kanya. Ngunit mas nag-aalala siya sa kaligtasan ni Liu Ziki. Hindi niya alam kung sasaktan ni Ding Chan si Liu Ziki. Sa daan patungo sa Relief Mountain, naisip niya ang tungkol sa mga hakbang. Pagkatapos ng isang bilog, tila walang paraan. Ang tanging paraan ay upang malutas ito sa pamamagitan ng puwersa. Ngunit hindi niya alam kung kaya nilang labanan ni Lu Zuoxie si Ding Chan, na nasa ika-9 na ranggo sa 10 manggagawa ng kasamaan, at nakalimutan niyang tanungin si Wunan kung alam niya kung ano ang cultivation ni Ding Chan. Kahit anong mangyari, tiyak na pupunta siya sa Fadao Mountain. Mayroon lamang siyang isang kapatid, si Liu Ziki, mula noong siya ay bata pa. Kahit na kailangan niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay, kailangan niyang iligtas si Liu Ziki. Karaniwan. Kung makatagpo ka ng hindi tiyak na master, pinakaangkop na dalhin ang Wine Immortal sa iyo. Gayunpaman, naisip ni Yang Yiu na ang matandang Wine Immortal ay kailangan pa ring manatili sa bahay. Sa isang lumang Wine Immortal na nababaliw, napakaraming kawalan ng katiyakan, kaya mas ligtas si Lu Zuoxie. Ang Fadao Mountain ay 10 milya silangan ng bayan ng county. Walang kamalay-malay, nakarating sila sa Fadao Mountain. Pagkababa ng sasakyan, sinabi ni Yang Yiu kay Lu Zuoxie, dapat ay nakabatay ang lahat sa pagliligtas sa mga tao, at mag-ingat. Alam ko, ito ay para sa iyo, isang anteng-anteng ang lumitaw sa kamay ni Lu Zuoxie. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Yiu at sinabing, ito ba ay isang mahiwagang anteng-anteng? Ito ay isang nagtatanggol na anteng-anteng na makatiis ng suntok mula sa huling yugto ng pagtatayo ng pundasyon. Paliwanag ni Lu Zuoxie. Kabanata 376 na malakas na kaaway. Ang Fadao Mountain ay talagang isang makasaysayang tourist attraction sa county kung saan matatagpuan ang Yang Yiu. Ito ay sikat sa mga eskultura ng Tang Dynasty at isa ring Buddhist temple. Walang masyadong tao kapag weekdays. Ang lugar na ito ay medyo malayo, at ang mga kabundukan ay malagos sa mga puno. Ito ay isang magandang lugar upang takasan ang init sa tag-araw. Maaari kang pumunta sa Thousand Buddha Caves ng templo. Noong high school si Yang Yiu, madalas siyang lumalampas sa mga klase kasama ang kanyang mga kaklase para pumunta dito sa Thousand Buddha Caves para magpalamig. Walang entrance fee noon, pero ngayon may bayad na ang pag-akyat ng bundok. Hindi ko alam kung bakit pinili ni Ding Chan ng Shenzong ang lokasyon sa Fadao Mountain, ngunit hindi masyadong inisip ito ni Yang Yiu. Simula nang dumating siya, dapat niyang iligtas si Liu Ziki. Sa kanyang kamay, nasa kanya ang nagtatanggol na anteng-anteng na ibinigay ni Lu Zuoxie, na makatiis sa pag-atake ng huling yugto ng pagtatayo ng pundasyon, iyon ay, ang ika-9 na antas ng pagiging likas. Kung ginamit ng maayos, hindi ito walang kahangahangang lakas ng counterattack, na nagpapaginhawa sa kanya. Bilang karagdagan, kasama si Lu Zuoxie, isang pseudo-master na nasa antas ng Jindan at may antas ng paglilinang sa unang antas ng pagtatayo ng pundasyon, pakiramdam niya ay tiwala pa rin siya sa pagkakataong ito. Sa paanan ng bundok, nakalock ang gate. Nagkatinginan sina Yang Yian at Lu Zuoxie, tumalon at pumunta sa gate. Pagkatapos ng ilang pagtaas-baba, umakyat na sila sa bundok. Matapos maabot ang tuktok ng bundok, ang espiritual na kamalayan ni Yang Yian ay pinakawalan. Sa susunod na sandali, nagbago ang kanyang ekspresyon at mabilis niyang binawi ang kanyang espiritual na kamalayan. Dahil nakita niya ang 4 na tao sa unahan ng 100 metro sa kanyang espiritual na kamalayan, isa sa kanila ay isang binata. Siya rin ay nanunuya at naglabas ng isang malakas na espiritual na kamalayan na hindi mas masama kaysa sa kanyang sariling espiritual na kamalayan. Ang banggaan ng espiritual na kamalayan ang pinakamapanganib, kaya kinailangan itong bawiin ni Yang Yian. Sa 4 na taong nakita sa espiritual na kamalayan, ang isa ay si Liu Ziki, na tila isang hininga na lang ang natitira kapag nakahiga sa pool ng dugo. Dahil dito, biglang nagalit ang puso ni Yang Yian, at lumipad siya ng may mahabang dagandong at dumiretso sa unahan. Si Liu Ziki na nasa espiritual na kamalayan ay halatang pinahirapan, at sa tabi ng binata na mukhang nasa 20s ay 2 matandang lalaki sa edad na 60, at silang tatlo ay may mas malakas na aura kaysa sa isa. Ang 2 matandang lalaki ay likas sa ika-4 at ika-5 antas, habang ang binata ay likas sa ika-3 antas. Malakas yata ang cultivation ng 2 matandang lalaki pero sa kinatatayuan nila ay parang ang karamihan ay mga kabataan.
Nang hindi nagtatanong, alam ni Yang Yian na ang binata ay dapat ang demonyo ng Divine Sect na binanggit ni Hunan Dingchan, na nasa ikasyam na ranggo sa Xiantian Theory List. Ayon kay Hunan, bawat isa sa 10 demonyo sa Xiantian Theory List ay may lakas na lumaban sa mga antas. Kaya't nakita ni Yang Yian na si Dingchan ay nasa ikatlong antas ng Xiantian, ngunit hindi niya ito hinamak. Nang makitang galit si Liu Ziki, nagalit siya, ngunit napaka-alerto niya at hindi ito pinansin. Malamang na si Dingchan, na nasa ikasyam na ranggo sa 10 demonyo, ay malinaw na nasa ikatlong antas ng Xiantian, ngunit ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban ay maaaring ikalima o ika-6 na antas, o mas mataas pa. Ito ay katulad niya. Alam ni Yang Yian na bagamat siya ay nasa unang antas ng pagbuo ng pundasyon o maihahambing sa unang antas ng Xiantian, maihahambing siya sa ika-5 at ika-6 na antas ng Xiantian sa tulong ng mahika at makapangyarihang mental na kapangyarihan ng mga ordinaryong tao, kasama ang kaliskis ng dragon na inaalagaan sa Dantian, at iba pa. Ito ay pareho. Para kay Dingchan. Kung anong klaseng lakas mayroon si Dingchan ay malalaman lamang pagkatapos ng labanan. Sa sandaling lumipad siya, sinabi niya kay Lu Zuoxie, humanap muna ng pagkakataong iligtas ang mga tao. Alam ko, tumanggaw si Lu Zuoxie bilang tugon. Siya ay may malakas na espiritual na kamalayan ng Golden Core Realm, kaya natural na alam niya ang sitwasyon ni Dingchan at ng iba pang 100 metro ang layo, at naging handa. Sa isang iglap, ginamit ni Yang Yian ang wind control technique para lumipad sa tuktok ng ulo ni Dingchan at ng iba pa. Natipon ang totoong enerhiya sa kanyang palad, at sinampal niya ng sky-splitting palm si Dingchan, na nakatayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Para naman kay Dingchan, matapos makita ang hampas ng palad ni Yang Yian, ang paghamak sa kanyang mukha ay naalis, at sinabi niya sa kanyang sarili, mayroon siyang ilang taoismo, ngunit hindi ito sapat. Habang nagsasalita, bigla siyang sumuntok, at ang malakas na totoong enerhiya ay natipon sa kanyang kamao, na bumubuo ng isang malaking kamao ng totoong enerhiya, na biglang sumalubong sa sky-splitting palm ni Yang Yian. Boom! Pagkatapos ng malakas na ingay, natunaw ang palad ni Yang Yian sa suntok ni Ding Yang. Ang mga mag-aaral ni Yang Yian ay biglang lumiit, at ang kanyang puso ay tumibok. Akala ko siya ang tinatawag na top 10 powerful monster sa Xiantian Theory List, pero hindi ko inasahan na ganito pala ito kalakas. Nang makita ang casual na suntok ni Dingchan na ngayon lang natunaw ang pinakamalakas na palad ng kanyang chi-transforming palm, alam ni Yang Yian na ang usapin ngayon ay maaaring hindi magtapos ng maayos. Sa pag-iisip tungkol dito, nagpasya siya, iwinagayway ang kanyang mga kamay, at 2 patak ng dugo ang lumitaw sa kanyang mga daliri, at umungal, ang langit ay nasa itaas, ang lupa ay nasa ibaba, dapat itatag ng mangkukulam ang langit at ang lupa, ang dugo ang gabay, ang spell ng apoy, paso, ang dugo ang gabay, ang spell ng lupa, simulan. Sa isang iglap, si Yang Yian ay nagpahayag ng apoy at lupa ng spell ng dugo ng kulam. Ang maliliit na spell na ito ay ginawa na mula noong matagumpay niyang itayo ang kanyang pundasyon, ngunit ginamit ang Earth spell sa unang pagkakataon, at hindi niya alam kung gaano ito magiging epektibo. Si Yang Yian ay walang gaanong pag-asa para sa pag-atake. Pinakilos lang ng Earth spell ang Earth para itali ang lugar, at wala itong masyadong attack power. 2 patak ng dugo. Dalawang patak ng dugo, ang patak ng apoy ay dumiretso kay Dingchan, at pinaandar ito ni Yang Yian 3 talampakan sa harap ni Dingchan. Sa isang iglap, ang maliit na patak ng dugo ay naging bowl ang apoy na may diameter na kalahating metro. Ang isa pang patak ng Earth Attribute Blood Curse ay direktang nahulog sa lupa 3 metro ang layo mula kay Dingchan, na naging sanhi ng panginginig ng lupa. Sa marahas na panginginig ng boses, lumabas ang mga barb mula sa lupa at direktang sinaksak si Dingchan. Matapos mailabas ang 2 patak ng dugo ni Yang Yiu, sa wakas ay naging solemn na ang mukha ni Dingchan at inalis niya ang kanyang paghamak. Hindi niya kailanman sineseryoso ang investigasyon ni Yang Yiu. Sa pagkakataong ito ay dumating siya upang ipaghiganti ang kanyang maliit na punong si Ding Yang, at para hanapin ang Peiyuan Pill sa katawan ni Yang Yiu. Ang Peiyuan Pill ay isa ring kinikilalang elixir sa buong mundo ng sinaunang martial arts, at gusto ito ng lahat. Noong una, gusto niyang dumiretso sa hometown ni Yang Yiu para makipag-ayos kay Yang Yiu, ngunit pagkatapos pumasok ni Dingchan sa Jiusho kaninang umaga, inimbitahan siya ni Qingcheng Yuanchenzi. Nakinig siya sa payo ni Qingcheng Yuanchenzi at nag-shortcut. Ito ang pinakamadaling paraan para makitungo kay Yang Yiu at mahuli ang kaibigan niyang si Liu Ziki. Sa orihinal, hindi sana ito gagawin ni Dingchan ayon sa kanyang pagmamataas, ngunit ang isa pang demonyo na kapareho ng antas sa Qingcheng ay lumahok din dito, na sinasabi na si Yang Yiu ay hindi lamang may Peiyuan Dan. Ngunit ayon sa pagsisiyasat ni Qingcheng, si Yang Yiu ay may iba pang mga bagay na mas mahalaga kaysa sa Peiyuan Dan. Pinaniwalaan ito ni Dingchan matapos isagawa ni Yang Yiu ang paraan ng palad. Ngayon ay nakaharap sa 2 patak ng Blood Essence na biglang ginawa ni Yang Yiu,
Ang isang patak ay naging mainit na bola ng apoy, at ang isa pang patak ay nahulog sa lupa at may mga barb, na lalong nagpapaniwala kay Ding Chan. Ang dalawang patak ng blood essence na ginawa ni Yang Yiyu ay nakapagtataka. Sa pananaw ni Ding Chan, ito ay ang sining ng mahiwagang kapangyarihan, na siyang pinakamisteryosong bagay sa bawat sinaunang sekta. Ang sining ng mahiwagang kapangyarihan ay halos magagamit sa bawat sekta, ngunit ito ay napakabihirang. Ito ang lihim na sining na pinangarap ng mga sinaunang mandirigma, at lahat ay gustong makuha ito. Ang dahilan kung bakit nakapasok si Ding Chan sa Xiantian Theory List at naging isa sa nangungunang 10 demonyo ay dahil sa sining ng mahiwagang kapangyarihan. Ang mga sinaunang mandirigma ng Jiu-Shou ay may halos mahabang kasaysayan, at naghahanap ng lihim na sining ng mahiwagang kapangyarihan sa loob ng libu-libong taon. Ang lihim na ito ay alam lamang ng ilang sinaunang sekta. Ang pagiging dalubhasa sa mga kasanayan sa mahika ay nangangahulugan ng pagiging hari at Panginoon, pagiging isang immortal sa mata ng mga ordinaryong tao, at magagawang tuklasin ang kaharian sa itaas ng likas. Sa makatuwid, ang mga kasanayan sa mahika ay ang gustong makuha ng lahat ng sinaunang mandirigma. Ayon sa isang tao sa Qingcheng, si Yang Yiyu ay may kasanayan sa mahika. Noong una, hindi naniniwala si Ding Chan, pero ngayon naniniwala na siya. Inalis ang kanyang paghamak, nakaharap sa mga bowl ang apoy at barb sa lupa, si Ding Chan ay hindi natakot, ngunit puno ng pananabik. Dapat niyang makuha ang elixir at magic skills kay Yang Yiyu. At alam niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis. Ang mga lokal na tao sa Qingcheng ay nagbigay ng impormasyon sa kanya at nagbigay sa kanya ng impormasyon. Ito ay hindi dahil sa kabaitan. Siguro nagtatago sila sa dilim naghihintay na maging Oriole. Sa pag-iisip nito, malamig na bamantong hininga si Ding Chan at biglang nagpakawala ng hindi makatao na mahabang dagandong, ungol. Sa mahabang dagandong, naglabas ng lakas ng hangin ang bibig ni Ding Chan na makikita ng mata. Hinaypan niya ang bowl ang apoy ni Yang Yiyu sa gilid at madaling naiwasan ito. Pagkatapos ay muli niyang itinadyakan ang kanyang paa, at yumanig ang lupa na may dumadagandong na tunog, at isang alon ng tunay na enerhiya ang nagmula sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa ilalim ng paa ni Ding Chan, ang mga barbs ng lupa ay nagkapira-piraso at nabasag. Si Ding Chan ay ngumiti ng masama, iniisip na si Yang Yiyan ay may mahiwagang kakayahan ngunit hindi niya may segowa ang kanilang tunay na kapangyarihan. Tanging ang mga taong tulad niya na may likas na dugo ang makakabisado ng gayong mga mahiwagang kasanayan at magagamit ang kanilang kapangyarihan ng husto. Nakita ni Yang Yiyan na ang kanyang sumpa sa dugo ay madaling nalutas ni Ding Chan, at ang kanyang mukha ay biglang naging pangit. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Ding Chan. Kailan lang si Yang Yiyan natigilan, humakbang pasulong si Ding Chan sabay nguso at sinuntok siya sa mukha. Ang bilis ay mabilis, tumpak at mabangis, at walang oras para umiwas. Sa pagmamadali, pinaikot ni Yang Yiyan ang kanyang buong katawan ng totoong enerhiya at sinuntok siya. Bang! Bitek! Matapos magbanggaan ang mga suntok, umatras si Yang Yiyan ng 4 o 5 hakbang at huminto, namutla ang mukha. Nabali ang buto ng kanyang pulso dahil sa malakas na puwersa ni Ding Chan. Malakas na kalaban. Ito ang sagot ni Yang Yiyan sa kanyang isipan. Kabanata 377 Maaaring patawarin kita kung magpapakamatay ka. Ang tunay na enerhiya ni Ding Chan ay mas malakas kaysa sa kanya, at nagbibigay ito kay Yang Yiyu ng kakaibang pakiramdam. Sa pag-atake ni Ding Chan, tila may ibang uri ng kapangyarihan ang kanyang tunay na enerhiya. Hindi masabi ni Yang Yiyu kung anong uri ng kapangyarihan ito, ngunit hindi ito dapat isang kapangyarihan tulad ng totoong enerhiya. Ang fusion attack ng dalawang puwersang ito ang nagpahirap sa kanya. Ang sirang pulso ay isang maliit na bagay. Ang susi ay nararamdaman ni Yang Yiyu na hindi niya kayang harapin ang ibang kapangyarihan ni Ding Chan. Ang hindi alam na hindi niya maintindihan ay ang pinaka-nakakatakot. Sa dalawang paghaharap, nalaman ni Yang Yiyu na hindi niya siya maaaring samantalahin, at siya ay dahado. Ito ay hindi maganda. Hindi niya ito matatalo sa kompetisyon ng totoong enerhiya, at ang kanyang magic attack ay nalutas niya. Ang mga karaniwang ginagamit na paraan ay walang silbi. Sa pagtingin kay Liu Zeki na nakahandusay pa rin sa lupa, si Yang Yiyu ay lihim na nagpasya sa kanyang puso na gumamit kaagad ng kaliskis ng dragon at humanap ng paraan para iligtas muna si Liu Zeki. Sa oras na ito, mapanlate na sinabi ni Ding Chan, Yang Yiyan, hindi ka masama. Maaari mong gamitin ang lakas ng labanan na maihahambing sa ikalimang antas ng Xiantian sa unang antas. Proud ka sa sarili mo. Hindi nakakagulat na maaari mong patayin ang aking tiyuhin na si Ding Yang. Nararapat siyang mamatay. Gayunpaman, kailangan mo pa ring magsanay ng ilang taon sa harap ko, Ding Chan. Hiniling ko sa iyo na pumunta dito ngayon, una upang ipaghiganti ang aking tiyuhin na si Ding Yang, at ikalawa upang mangolekta ng mga utang. Ako. Narinig na ibinigay ng tiyuhin ko ang Xiantian Crystal bilang deposito sa Ancient Martial Arts Conference para mapino mo si Pei Yuandan.
Bagamat patay na siya ngayon, nandoon pa rin ang Shenzong, at walang sinuman sa mundong ito ang maglalakas loob na i-blackmail ang Shenzong, kaya kailangan mong dumura. Ang account na ito. I will hindi kita i-bully. Bigyan mo ako ng 10 yuan kills, at matatapos na ang account. Pangalawa, pinatay mo ang aking tiyuhin na si Ding Yang. Makatuwiran na ang pagpatay sa isang tao ay nangangahulugan ng pagbabayad ng buhay ng isa. Papatayin sana kita ngayon, pero nagbago ang isip ko ngayon. Hanggat ibibigay mo ang Yuan Pill formula at ang mahiwagang lihim na paraan na ginamit mo lang, ililibre ko ang iyong buhay. Gayunpaman, maiiwasan ang parusang kamatayan, ngunit hindi matatakasan ang buhay na krimen. Kailangan kong sirain ang iyong paglilinang. Ang pangatlo naman, papatayin kita at hahanapin ko ang gusto ko. Paano naman yun? Alin sa tatlong opsyong ito ang pipiliin mo? Hindi mainit o galit si Ding Chan. Kaharap si Yang Yio, puno siya ng momentum at kontrolado ang lahat. Mukhang sigurado siya kay Yang Yio. Bagamat namangha si Yang Yio sa lakas ni Ding Chan, hindi siya natakot na tumalikod at tumakas. Tsaka wala ba siyang trump card? Sa pakikinig sa mga salita ni Ding Chan, nagalit si Yang Yio at tumawa, hahaha. Paano ang pagpili? Hindi man lang nagalit si Ding Chan at nakangiting tinanong si Yang Yio. Tumigil sa pagtawa si Yang Yian at kinusot ang kanyang mga mata at sinabing, Ding Chan, kung ang tinatawag na top 10 Evildors sa Xiantian Theory List ay lahat ng mapagmataas na tao tulad mo, sa tingin ko ay wala silang espesyal. Tsaka, si Ding Yang ang unang nag-provoke sa akin, so anong masama kung patayin ko siya? Ito ay natural lamang. Ito ba ang iyong unang araw sa sinaunang martial arts world? At saka, si Ding Yang ang nagbayad ng Xiantian Crystal Deposit sa akin, hindi ikaw at ang Shenzong mo. Bakit ko ibibigay sa iyo ang Yuan Pill? At ang mga mahiwagang kasanayan na iyong nabanggit, siya nga pala, itama ko sa iyo, ito ay tinatawag na magic, hindi mahiwagang kasanayan, bumpkin. Parang hindi ko kayang gawin ang alinman sa mga pagpipiliang ibinigay mo sa akin. Sa kabaligtaran, binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Kunin mo ang aking kapatid, at bibigyan kita ng kamatayan para sa pananakit sa kanya. Kung magpapakamatay ka, mapatawad kita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nagalit si Ding Chan, ngunit tumanggaw siya at sinabing, parang walang puwang para sa negosasyon. Pareho kaming gustong magpatayan. Ito ang tuntunin ng sinaunang martial arts. Well, matagal na akong walang pinapatay. Sisimulan ko sa iyo ngayon. Nang matapos siyang magsalita, tiningnan ni Ding Chan si Yang Yian na may parang kutsilyo, at isang bola ng totoong enerhiya ang lumitaw sa kanyang palad, na namuo at hindi naghiwa-hiwalay, na parang nag-iipon ng lakas. Alam ni Yang Yian na kikilos si Ding Chan, at matagal na niya itong iniligtas. Sa isang pag-iisip, ang kaliskis ng dragon na inaalagaan sa kanyang dantian ay agad na lumipad palabas. Dahil sa pag-iisip, ang kaliskis ng dragon ay agad na lumipad patungo sa dalawang matandang lalaki na hindi kalayuan kay Liu Ziki. Kasabay nito, sumigaw siya kay Lu Zuoxie, tulong. Ang dating tunggalian kay Ding Chan ay talagang ilang minuto lang. Sa kanyang puso, palaging iniisip ni Yang Yian si Liu Ziki, ngunit alam niya na dapat siyang maging mas maingat laban kay Ding Chan. Matapos lumipad ang kaliskis ng dragon, ang dalawang matandang dinala ni Ding Chan ay hindi na nag-iingat. Ang kanilang atensyon ay palaging nasa Yang Yian at Ding Chan. Ang resulta ay predictable. Pagkatapos ng dalawang hiyawan, lumipad ang ulo ng dalawang matandang lalaki. Pagkatapos, nagtagumpay si Yang Yian sa isang iglap, itinaboy niya ang dragon scale kay Ding Chan nang walang tigil. Wala siyang ideya kung kaya ni Ding Chan ang kanyang kaliskis ng dragon. Ngayon kailangan lang niyang bumili ng oras para kay Lu Zuoxie. Hanggat kaya niyang pigilan si Ding Chan at hayaang umalis si Lu Zuoxie kay Liu Ziki, ayos lang. Naghahanap ng kamatayan. Laking gulat ni Ding Chan nang makita niyang ang dalawang katutubo ng sekta ay pinatay ni Yang Yian sa isang kisap mata. Ngunit pagkatapos ay malinaw niyang nakita na ito ay isang malaking bagay na may kaliskis na gininto ang isda, at ito ay lumilipad patungo sa kanya na parang kidlat. Kaagad, galit na galit si Ding Chan at tuluyang nawala ang dating kalmado. Hindi niya alam kung dahil ba sa pumatay ng dalawang kapwa-disipulo ni Yang Yian o dahil nakita niyang lumilipad ang kaliskis ng dragon ni Yang Yian. Itinulak ni Yang Yian ang kaliskis ng dragon diretso sa leeg ni Ding Chan, at ang bilis ay halos parang kidlat. Ngunit pagkatapos ay nakita ni Yang Yian ang isang berdeng ilaw na lumitaw sa buong katawan ni Ding Chan habang siya ay umuungal. Ito ay napakasilaw. Sa gabi, nakabalot si Ding Chan ng berdeng halo. Boom! Pagkatapos ng malakas na ingay, nagulat si Yang Yian. Ang mga kaliskis ng dragon ay tila tumama sa isang bagay na matigas, at pagkatapos ay lumipad pabalik ang liwanag sa kanyang katawan ng mahina. Nang tumingala siya, nakita niyang nawala ang nakakasilaw na berdeng ilaw sa katawan ni Ding Chan, na nagpapakita ng kanyang anyo. Tinulungan ni Lu Zuoxie si Liu Ziki na tumayo at mabilis na umalis. Ang utos ni Yang Yian sa kanya ay iligtas ang mga tao.
Noong una, iniisip ni Lu Zuoxi ang tungkol sa paghahanap ng pagkakataon na makitungo sa dalawang matandang lalaki sa paligid ni Ding Tian, ngunit hindi niya inaasahan na mapatay siya ni Yang Yian sa isang iglap, na naging dahilan upang hindi siya mahihirapan. Hinawakan niya si Liu Ziki at mabilis na umalis. Nang makitang umalis si Lu Zuoxi, gamaan ang loob ni Yang Yian. Ngunit sa oras na ito, malamig ang boses ni Ding Tian, hindi ko inaasahan na may hawak kang magic weapon. Well, parang ako, si Ding Tian, ay kumikita ngayon. Sa oras na ito, nagulat din si Yang Yian, dahil nakakita siya ng isang set ng armor kay Ding Tian. Ang punto ay ang kanyang baluti ay isa ring espiritual na sandata, at ito ay tila isang mid-grade na espiritual na sandata mula sa aura. Hindi nakakagulat na ang pag-atake ng kaliskis ng dragon ay hindi nasaktan sa kanya. Sa totoo lang, medyo nakonsensya si Yang Yian sa oras na ito. Upang tahasan itong sabihin, ang mga kaliskis ng dragon ay hindi tunay na espiritual na mga sandata, ngunit dahil sila ay kaliskis ng isang tunay na dragon, mayroon silang kapangyarihang maihahambing sa mga mid-grade na espiritual na sandata. Ngunit ang baluti sa Ding Tian ay isang tunay na espiritual na sandata. Mayroon na ngayong espiritual na baluti si Ding Tian na kayang ipagtanggol ang kanyang kaliskis ng dragon. Bilang karagdagan, nararamdaman ni Yang Yian na si Ding Tian ay mas malakas kaysa sa kanya, na may lakas ng ika-6 na antas ng pagiging likas. Isa pa, may kakaibang kapangyarihan sa kanyang katawan. Ngayon ay hindi na niya talaga alam kung paano ito haharapin. Nang makita ang kasakiman sa mga mata ni Ding Tian, lumubog ang puso ni Yang Yian. Obvious naman na gustong agawin ng lalaking ito ang kaliskis ng dragon niya. Para kay Ding Tian, ang ginintoang bagay na nakita lang ni Yang Yian, na katulad ng kaliskis ng isda, ay isang magic weapon, na kapantay ng armor sa kanyang katawan. Sa mata ng mga sinaunang mandirigma, ang mga sandatang mahika ay matalas na sandata, hindi mga ordinaryong bagay, at may espiritual na pag-iral. Ang baluti sa kanyang katawan ay ang kayamanan ng Divine Sect. Kung si Ding Tian ay hindi anak ng pinuno ng Divine Sect at may kapangyarihan ng likas na dugo, hindi niya masusuot ang baluti na ito. Nakuha ang baluti na ito mula sa isang tiyak na likas na lihim na lugar at naipasa sa loob ng libu-libong taon. Ang pagkakaroon ng isang magic weapon, kung ito ay isang uri ng pag-atake, ay maaaring magparami ng pagiging epektibo ng labanan, at ang uri ng pagtatanggol ng magic weapon ay mas mahalaga. Kung hindi lang niya inactivate ang armor, sapat na ang attack magic weapon ni Yang Yian para saktan siya. Noon pa man ay gusto ni Ding Tian na magkaroon ng isang attack type na magic weapon, ngunit nakakalungkot na ang bagay na ito ay mahirap makuha. Hindi niya inaasahan na may lalabas kay Yang Yian ngayon. Mukhang ito ay nasa isang mataas na antas, at ito ay dapat na isang mid-grade magic weapon tulad ng armor sa kanyang katawan. Ngayon, pagkatapos tingnan ng mga mata ni Yang Yian, ang mga mata ni Ding Tian ay puno ng nagniningas na kasakiman, at dalawang salita lang ang nasa isip niya agaw. Sa pagtatansya ni Ding Tian, ang lakas ni Yang Yian ay ika-5 antas lamang ng likas, habang ang kanyang lakas ay maaaring umabot sa ika-6 na antas ng likas. Hindi malaking bagay para kay Ding Tian na pabagsakin si Yang Yian. Tinitigan ni Ding Tian si Yang Yian, na nakatingin din kay Ding Tian, o mas tumpak, sa armor ni Ding Tian. Nang may espiritual na sandata si Ding Tian sa kanya, si Yang Yian ay natigilan noong una, dahil alam niya na ang mga espiritual na sandata ay hindi maaaring pinuhin ng mga sinaunang mandirigma. Kahit na sa mga magsasaka, hindi lahat ay maaaring pinuhin ng espiritual na mga sandata, ngunit pagkatapos ay naganhawahan siya. May mga relic ng cultivation civilization sa Earth, kaya hindi kakaiba na lumitaw ang mga espiritual na sandata. Tinawag ni Yang Yiu ang kanyang Panginoon sa kanyang isip, dahil medyo nabigla siya ngayon. Ang pag-atake ng kaliskis ng dragon ay talagang na-block ng armor ni Ding Tian, kaya nawalan siya ng kalamangan. Mahirap tumakas, at ito ay itinuturing na isang kaaway. Ang matandang ito ay may nakasuot na espiritual na sandata. Ano ang dapat kong gawin? Tinawag ni Yang Yiu ang kanyang master na si Yun Changxi sa kanyang isip. Kabanata 378 Sino ang makasalanan? Sa oras na ito, maaari lamang humingi ng tulong si Yang Yiu sa kanyang amo. Walang ibang paraan. Si Ding Tian ay mas malakas kaysa sa kanya, at mayroon siyang pandepensang sandata at espiritual na sandata, na naging dahilan upang hindi epektibo ang pag-atake ng kaliskis ng dragon. Tungkol naman sa mahika, tinuruan siya ng kanyang amo ng 3 spells. Hindi niya alam ang tungkol sa wind control at water avoidance spells, at wala siyang kondisyon para sanayin ang nag-iisang lightning control spell. At ang 5 maliliit na spell sa kulam ay tila walang epekto kay Ding Tian. Kaya't maaari lamang humingi ng tulong si Yang Yiu sa kanyang amo na si Yun Changxi. Mabilis na tumugon ang boses ni Yun Changxi, na parabang matagal na niyang pinapansin ang sitwasyon ni Yang Yiu. Gago ka ba, anak? Iniiwan mo ba ang free turn golden elixir sa iyong katawan para magkaroon ng amag? Tsaka maliit lang na likas. Wala ka bang magagawa sa espiritual na baluti sa iyong katawan?
Sa isang malakas na paglilinang, kahit na mayroon siyang baw ng pagong sa kanyang katawan, maaari siyang sabog sa slag. Huwag mo siyang tingnan na nakasuot ng espiritual na sandata, ngunit maaari bang gamitin ng isang sinaunang mandirigma ang tunay na kapangyarihan ng espiritual na sandata. Dahan-daang sinumpa ni Yun Changxie si Yang Yio, at tila hindi nag-aalala. Oo, nakalimutan ko ang tungkol sa third turn golden peel sa kritikal na sandali. Biglang naging confident si Yang Yio. Ayon sa epekto ng third turn golden peel, kahit na ayon sa pinakakonserbatibong pagtatansya, kailangan niyang mag-upgrade ng isang maliit na kaharian. Ngunit ang pag-upgrade ng isang maliit na kaharian ay sapat na para sa kanya. At least hindi niya kailangang mag-alala na hindi niya kayang labanan si Ding Chan. At worst, makakatakas siya. Agad siyang kumuha ng third turn golden peel at nilagok yun. Boom! Ang third turn golden peel ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong table toss. Isa na itong antas ng ikatlong baitang, at isa na itong pinakamataas na baitang. Sa isang iglap, ito ay naging isang malaking halaga ng espiritual na enerhiya sa katawan. Ngumisi si Yang Yio at pinaandar ang Chen Kun Creation Power para simulan ang pagpino. Ang purong espiritual na enerhiya ng third turn golden peel ay halos hindi na kailangang sadyang pinuhin. Mabilis itong naging totoong enerhiya sa katawan. Bukod dito, ang epekto ng third turn golden peel ay hindi lamang upang mapabuti ang paglilinang, kundi pati na rin upang mapabuti ang mental na kapangyarihan. Ito rin ang dahilan kung bakit nakalista ang 9-turn resurrection grass bilang isa sa nangungunang 10 espiritual na gamot sa mundo ng paglilinang. Ang mga tabletang ginawa mula sa mga ordinaryong espiritual na gamot ay maaari lamang mapabuti ang paglilinang ng tunay na chi. Ang ilang mga table toss lamang na ginawa mula sa mga espiritual na gamot tulad ng 9-turn resurrection grass ay maaaring mapabuti ang parehong paglilinang ng tunay na chi at mental na lakas, na bihira. Nang sasalakayin na sana ni Ding Chan si Yang Yian, nakita niya ang isang sinag ng liwanag na kumikislap sa kamay ni Yang Yian, at pagkatapos ay naramdaman niya na ang momentum ni Yang Yian ay nagsimulang tumaas ng tuloy-tuloy. Naramdaman agad ni Ding Chan na may mali. Bagamat hindi niya malinaw na nakita ang nilunok ni Yang Yian, maaari niyang hulaan na ito ay isang kayamanan na maaaring mapabuti ang kanyang paglilinang. Upang maiwasan ang anumang aksidente, agad na sinuntok ni Ding Chan si Yang Yian. Ang malakas na tunay na enerhiya ay natipon sa likod ng kanyang kamao. Nang siya ay sumuntok, itinaboy nito ang 3 metrong alikabok sa paligid niya, at ang kanyang momentum ay hindi mapapantayin. Sa oras na ito, ang katawan ni Yang Yian ay umungol, at ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang paglilinang ay umabot sa ikalawang antas ng panahon ng pagtatayo ng pundasyon. Ito ay nagpasaya kay Yang Yian. Ang epekto ng 3-turn golden peel ay epektibo kaagad. Ang mas ikinagulat niya ay ang espiritual na enerhiya ng ikatlong antas at ang gintong elixir sa kanyang katawan ay tumataas pa rin, na nakakaapekto pa rin sa ikatlong antas ng panahon ng pagtatayo ng pundasyon. Sabay abot ng 1 metro sa harapan niya ang suntok ni Ding Chan. Sa sandaling ito, tumaas ang antas ng cultivation ni Yang Yian, at sa wakas ay nakaramdam siya ng kumpiyansa. Inipon niya ang lahat ng kanyang tunay na lakas at ibinato ang isang suntok upang salubungin ang suntok ni Ding Chan. Gusto lang niyang lumaban ng husto at tingnan kung ang lakas niya ngayon ay makakalaban ni Ding Chan. Malinaw na si Ding Chan ay nasa ikatlong antas ng likas na kaharian, at maaari niyang gamitin ang lakas ng ika-6 na antas ng likas na kaharian. Ito ay dahil mayroon siyang isa pang espesyal na kapangyarihan sa kanyang katawan. At alam ni Yang Yian na kung siya ay na-promote ng isang antas, siya ay magiging mas malakas kaysa kay Ding Chan, dahil ang kanyang tunay na kaharian ay ang unang antas ng likas na kaharian, ngunit maaari niyang gamitin ang lakas ng ikalimang antas ng likas na kaharian. Ngayong nakalusot na siya sa ikalawang antas ng panahon ng pagtatayo ng pundasyon, maaari na siyang magkaroon ng lakas na maihahambing sa ika-6 na antas ng likas na kaharian, tama ba? Bang! Matapos magbanggaan ang mga kamao, pumitik muli ang pulso ni Yang Yian. Ang orihinal na bali ng pulso ay naging mas seryoso, ngunit sa pagkakataong ito si Yang Yian ay napakalmado. Sa suntok na ito, pantay ang tugma nila ni Ding Chan sa totoong enerhiya. Kung hindi lang kinukuha ang pulso kanina, nalampasan pa niya si Ding Chan. Ngumisi siya at huminto sa kanyang pag-atres. Nakalunok siya ng isang patak ng tubig ng buhay at pinagaling muna ang putol niyang pulso. Ang mahika ng tubig ng buhay ay para itong pumatay ng manok gamit ang butcher knife para gamutin ang sirang pulso. Sa isang iglap, ang pinsala ay naibalik sa normal. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, gumalaw ang puso ni Yang Yian, at mabilis niyang na-activate ang Chen Kun Body Tempering Technique, dahil pakiramdam niya ay tila nagbago ang kanyang laman at buto sa ilalim ng epekto ng tubig ng buhay. Nang na-activate ang Chen Kun Body Tempering Technique, ang buong katawan ni Yang Yian ay biglang gumawa ng mga kaluskos. Mula noong huling beses na naabot niya ang katawan ng Vajra, ang kanyang katawan ay hindi pa umuunlad. Sa hindi inaasahan, pagkatapos uminom ng isang patak ng tubig ng buhay at i-activate ang Chen Kun Body Tempering Technique, ang kanyang katawan, na matagal nang hindi gumagalaw, ay nagsimulang bumuti.
Malinaw na naramdaman ni Yang Yiyo na ang kanyang laman, dugo, at buto ay sumasailalim sa mga pagbabago sa kalidad, at mabilis na nagiging matigas. Siya ay orihinal na nasa unang antas ng Vajra Flesh Body, ngunit ngayon, pagkatapos ng full body shock, naabot niya ang pangalawang antas ng Vajra Flesh Body. Ito ay isang hindi inaasahang sorpresa. Hindi talaga inaasahan ni Yang Yiyo na ang kanyang cultivation at ang kanyang flesh body ay magkakaroon ng mga tagumpay ngayon. Habang siya ay umaatres, may isa pang mapurol na dagandong sa kanyang katawan, at ang kanyang paglilinang ay muling nasira. Mula sa ikalawang antas ng Foundation Establishment Stage hanggang sa ikatlong antas ng Foundation Establishment Stage. Gayunpaman, ang malaking espiritual na enerhiya ng ikatlong antas na gintong elixir sa kanyang katawan ay tumataas pa rin. Matapos maabot ang ikatlong antas ng panahon ng pagtatayo ng pundasyon, tumataas pa rin ito. Ang malakas na aura ng tagumpay ni Yang Yian ay nagmula sa Diyos, at sa wakas ay nabigla si Ding Chan. Saglit, tumingin siya kay Yang Yian at sinabing, Ikaw. Ikaw. Alam ni Ding Chan kung gaano kahirap maabot ang isang maliit na kaharian pagkatapos maabot ang likas na antas. Aabutin. Hindi bababa sa 1 taon at kalahati para sa isang ordinaryong likas na sinaunang mandirigma upang maabot ang isang maliit na kaharian. Ngunit talagang naabot ni Yang Yian ang dalawang maliliit na kaharian sa wala pang 10 paghinga, at ang mas nakakatakot ay tumataas pa rin ang kanyang aura. Sa madaling salita, maaaring tumaas muli. Nauutal siya at may gustong itanong, ngunit sa oras na ito, nanginginig na naman si Yang Yian sa mga mata ni Ding Chan, at isang malakas na aura ang lumabas sa kanya. Muli, panibagong tagumpay. Laking gulat ni Ding Chan. Hanggang sa oras na ito ay napagtanto niya na ang aura ni Yang Yian ay tumigil sa pagtaas. Sa loob lamang ng 12 paghinga, nalampasan niya ang 3 magkakasunod na maliliit na kaharian. Sa mga mata ni Ding Chan, pinanood niya si Yang Yian na tumaas mula sa unang antas ng likas na antas hanggang sa ika-4 na antas ng likas na antas. Tao pa rin ba ito? Ang ganitong paraan at bilis ng tagumpay, hindi pa niya nakita o narinig sa sinaunang martial arts world. Ang 10 dakilang halimaw sa Xiantian Theory List ay tinatawag na halimaw dahil ang kanilang mga talento sa paglilinang ay mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong sinaunang mandirigma. Ngayon, hindi alam ni Ding Chan kung halimaw siya. Kung siya ay isang halimaw, kung gayon ano si Yang Yiyo sa kanyang harapan. Isang malaking halimaw. Sino sa kanilang dalawa ang halimaw? Napaisip si Ding Chan. Walang alinlangan, alam ni Ding Chan na si Yang Yiyo, na napromote ng 3 magkakasunod na antas, ay malamang na hindi niya kalaban ngayon. Sa mga oras na ito, hindi masyadong nakaramdam ng takot si Ding Chan sa kanyang puso, dahil mayroon pa siyang trump card. Sa halip, may naisip siyang tanong na nagpakulo ng dugo niya. Anong uri ng makalangit na materyal at makalupang kayamanan ang kinuha ni Yang Yiyo noon? Maaaring ito ay isang elixir. Ang kakayahang pagbutihin ng 3 maliliit na kaharian na magkakasunod ay dapat na isang makalangit na materyal at makalupang kayamanan. Sa pag-iisip nito, nagsimulang manginig si Ding Chan, hindi takot, kundi excitement. Naisip niya sa kanyang sarili na kung makakakuha siya ng ilang uri ng makalangit na materyal at makamundong kayamanan o elixir na kinuha ni Yang Yiyo, hindi ba't ang kanyang paglilinang ay mapapabuti rin ng husto? Sa oras na iyon, hindi na magiging ika-9 si Ding Chan sa nangungunang 10 manggagawa ng kasamaan sa Xiantian Theory List. Maaari pa nga siyang maging pare-pareho sa nangungunang 3, o makipagkompetensya sa alinman sa Kunlun para sa unang lugar. Gusto kong makuha ang mayroon si Yang Yian. Namula ang mga mata ni Ding Chan. Nang matapos ni Yang Yian ang kanyang trabaho, tumingin siya kay Ding Chan at natural na nakita niya ang kasakiman sa mga mata ni Ding Chan. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, napagtanto niya na maaaring itinuon ni Ding Chan ang kanyang tingin sa 3 likod na gintong tableta sa kanyang kamay. Ngumisi si Yang Yian. Ngayon ang buong katawan niya ay punong-puno ng hindi masabi na kapangyarihan. Isang 3-turn golden pill ang nagtaas ng kanyang 3 maliliit na kaharian. Bagamat wala itong epekto ng pagtataas ng ilang malalaking kaharian gaya ng inilarawan, nasisiyahan na si Yang Yian. Dahil siya ay may espiritual na ugat na konstitusyon ng 5 elemento, ang kanyang paglilinang ay mas mabagal kaysa sa iba, at ang espiritual na enerhiya na kinakailangan upang itaas ang isang maliit na kaharian ay ilang beses kaysa sa iba. Ngayon ay maaari na siyang ma-promote mula sa unang antas ng panahon ng pagtatayo ng pundasyon hanggang sa ika-4 na antas ng panahon ng pagtatayo ng pundasyon. Ano pa ba ang dapat hindi masiyahan? At saka, ang kinuha niya ngayon ay 3rd turn golden elixir lang. Tulad ng para sa maalamat na 9 na turn golden elixir, kailangan ito ang 9 na turn soul returning grass, ang 9 leaf at 9 flower 9 turn soul returning grass upang maging pino. Nagtanim siya ng 3 buto ng bulaklak sa Chenkun pot space, at ginamit ang 3 leaf at 3 flower 9 turn soul returning grass upang pinuin ang 3rd turn golden elixir. Mabuti na magkaroon ng ganitong epekto. Nang makita ang matako na tingin ni Ding Chan, ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, gusto mo ba ng kayamanan sa aking kamay na makakapagpabuti sa iyong paglilinang?
Halos walang malay na tumango si Ding Tian, oo, ibigay mo ang nasa kamay mo, at ililigtas ko ang iyong buhay. Hahaha, sige, ibibigay ko sa'yo. Sa sandaling bumagsak ang huling salita, humakbang pasulong si Yang Yiyu at lumitaw sa tabi ni Ding Tian sa isang iglap. Itinaas niya ang kamay at hinampas ng Zenshin Palm sa ulo si Ding Tian. Kabanata 379, Bloodline ng Exotic Beasts. Matapos maabot ni Yang Yian ang ika-4 na antas ng panahon ng pagtatayo ng pundasyon, naramdaman niyang wala na siyang mapaglalabasan ng kanyang kapangyarihan, kaya kinuha niya si Ding Tian bilang pagkakataon upang subukan ito. Ginamit niya ang kanyang pinakamakapangyarihang palad na nanginginig sa langit, at kumpara sa nakaraan, iba ang kapangyarihan dahil sa kanyang pinabuting paglilinang. Ang malakas na hangin ay mas malakas kaysa karaniwan. Mataimtim ang mga mata ni Ding Tian, pinagmamasdan ang pagbaba ng palad ni Yang Yian. Malamig siyang ngumuso at sumampal din pabalik. Sa kanyang opinyon, hindi may kukumpara si Yang Yian sa mga disipulo mula sa malalaking sekta na tulad niya. Bago pumunta sa Jiusho, natural niyang sisiyasatin ang pagkakakilanlan at background ni Yang Yian, at nalaman na si Yang Yian ay talagang isang taong walang background. Wala sa 8 sinaunang sekta sa Jiusho ang may malaking kaugnayan kay Yang Yian. Siyempre, ang impormasyong ito ay kadalasang ibinigay ni Yuan Chenzi ng Qingcheng. Nagmamataas ba si Ding Tian? Siyempre siya ay mayabang, na nauugnay sa kanyang background at sa kanyang pagkakakilanlan bilang isa sa 10 makasalanan. Bagamat tumaas ng husto ang paglilinang ni Yang Yian, nasa loob pa rin siya ng pagpapaubaya ni Ding Tian. Palm-to-palm heart collision, ito ang katangian ng isang tao mula sa isang malaking sekta. Nakatadhana si Ding Tian na labanan si Yang Yiu ng direkta. Gayunpaman, ang resulta ay trahedya. Bang! Crack, puff! Sa pagkakataong ito ang taong may bali ng buto ay nagpalit ng posisyon, ito ay si Ding Tian. Pagkatapos ng banggaan ng palad, ang mga buto ng braso ni Ding Tian ay nabali, at siya ay direktang pinisil ng malakas na totoong chi ni Yang Yiu para dumura ng dugo. Lumipad pabalik ang kanyang katawan. Boom! Bumagsak ang katawan ni Ding Tian ng mahigit 10 metro ang layo at gumawa ng nanginginig na tunog. Ngunit mabilis siyang bumangon at pinanood si Yang Yiu na pinupunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Nagulat talaga siya at alam niyang pabaya siya. Sa mga tuntunin ng tunay na paglilinang ng chi, alam ni Ding Tian na si Yang Yiu ay mas malakas kaysa sa kanya sa laban na ito. Kahit na naruroon ang ika-8 ranggo na hypocrite sa Qingcheng, mahihirapan siyang kunin ito. Bagamat nabigla siya, may paraan pa rin si Ding Tian para harapin ito, dahil hindi niya ginamit ang armor at magic weapon sa kanyang katawan ngayon, lalo pa ang paggamit ng kanyang trump card. Naisip niya na kung gagamitin niya ang mabilis na sandata at mahiwagang sandata upang ipagtanggol, natural na makakayanan niya ang pag-atake ni Yang Yiu. Habang nangyayari ito, mas naging mahirap si Ding Tian. Hindi siya papayag na matalo siya ng hindi kilalang tao. Ang nangungunang 10 manggagawa ng kasamaan sa Xiantian Theory List ay hindi nawalan ng kabuluhan. Yang Yiu, dapat kang mamatay ngayon. Magulo ang buhok ni Ding Tian at may dugo sa gilid ng bibig. Hindi na siya kasing cool at mayabang gaya ng dati, at ang kanyang mukha ay malungkot at nakakatakot. Hindi ko alam kung mamamatay ba ako o hindi, pero patay ka ngayon. Ako, si Yang Yiu, ay hinahamak at kinasusuklaman ng mga taong gumagamit ng mga kamag-anak at kaibigan para banta ako ng higit sa aking buhay. At ikaw, Ding Tian, isang sinaunang mandirigma sa ibang bansa, ay hindi lamang gumawa nito, ngunit sinira mo rin ang kasunduan sa pagitan ng Jiusho at ng mga sinaunang mandirigma sa ibang bansa, at maging ang mga patakaran ng buong mundo ng sinaunang martial arts. Ang paghihiganti ay hindi kasama ang pamilya at mga kaibigan. Dahil dito lang, papatayin kita ngayon. Naging malupit din si Yang Yiu. Hindi siya natatakot kay Ding Tian ngayon. Ang nakaraang pag-atake ay ganap na nagpakita ng kanyang 5 elementong espiritual na konstitusyon ng ugat, na maaaring mag-imbak ng mas totoong chi kaysa sa iba. Higit pa rito, ang 3 maliliit na larangan ng paglilinang ay nagdala sa kanya hindi lamang ng kapangyarihan ng tunay na paglilinang ng chi. Ang mental power at true chi ng 3-turn golden elixir ay parehong napabuti, at ang epekto ay kapansin-pansin. Malinaw na naramdaman ni Yang Yian na ang kanyang mental na kapangyarihan ay naging mas nakatuon. Ang tanging ikinalulungkot ay ang kanyang espiritual na kamalayan ay 900 metro pa rin, nang walang anumang paglago. Gayunpaman, ang kanyang Vajra na katawan ay umabot na sa ikalawang langit, at ang kanyang pisikal na lakas ay nadouble din. Kung ngayon lang niya ginamit ang pisikal na lakas sa hampas ng palad, naniwala si Yang Yian na hindi sana samukan ng dugo si Ding Tian. Sa kasong ito, ang taong ito ay talagang nang-ahas na magbanta, na nagpagalit kay Yang Yian. Nagsimula siyang magsalita pabalik. Sino ang kinakatakutan niya pagdating sa pananakot sa mga tao? Malamig na tumawa si Ding Tian, hahaha, ngayon, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang talento ng demonyo. Pagkatapos magsalita ni Ding Tian, bigla niyang itinaas ang kanyang ulo at ungol. Hindi maipaliwanag na nagulat si Yang Yian.
Nakita niya ang mga ugat ng dugo sa mukha ni Ding Chan, tulad ng mga capillary, at tulad ng ilang uri ng totem. Sa isang iglap, naging lubhang mabangis si Ding Chan. Ang kanyang mga mata ay naging pula ng dugo, at ang mga itim na pupil ay nawala. Nagniningning ang buong katawan ng berdeng ilaw at lumitaw ang baluti. Bigla ding tumaas ng husto ang momentum, buti na lang at hindi pa rin siya kasing galing ng kanyang sarili sa perception. Sa sandaling ito, ang boses ng kanyang Panginoong si Yun Changxi ay umalangaw-ngaw sa isip ni Yang Yiyo. Hoy, ang halimaw na bloodline ng Diablo, ang iyong mundo ay talagang mahirap para sa akin na maunawaan. Anong klaseng mundo itong Earth? Kahit ang Beast bloodline na nawala sa cultivation world sa isang panahon ay lumitaw dito. Narinig ni Yang Yiyo ang mga salita ng kanyang amo at nalilitong nagtanong, matanda. Ano ang halimaw na bloodline ng Diablo? Sinabi ni Yun Changxi sa seryosong boses, ang halimaw na bloodline ng Diablo ay ang pinagsamang bloodline ng mga demonyo at makapangyarihang mga hayop noong sinaunang panahon. Siyempre, imposible na ngayon. Matagal nang wala ang mga hayop. Sa palagay ko ang bloodline ni Ding Chan ay resulta ng paglunok sa bloodline ng ilang sinaunang hayop, hindi ang totoong sinaunang bloodline ng hayop. Gayunpaman, kahit na, hindi ito dapat maliitin. Anuman. Ang hayop na maaaring sumanib sa bloodline ng hayop ay dapat na isang sinaunang at makapangyarihang hayop. Walang alinlangan na ang kapangyarihan ay tataas ng malaki pagkatapos ng pagsasanib. Ang ilan ay maaaring maglabas ng ilan sa mga talento ng halimaw, na higit sa kanilang sariling lakas, na lubhang nakakatakot. Itong si Ding Chan ay mukhang ganoong tao. Dapat kang maging maingat at ito ay pinakamahusay na upang labanan ang mabilis. I can feel na hindi simple ang beast bloodline na pinaghalo niya. Matapos marinig na magiging master na, nagulat din si Yang Yiyo. Hindi karaniwan para sa master na seryosohin ang mga bagay-bagay. Ito ang unang pagkakataon. Siya. Hindi naiwasang magtanong, matanda, ang ibig mong sabihin ay nakakita si Ding Chan ng ilang sinaunang hayop, o nilamon ng isang mahalagang kayamanan mula sa halimaw, at pagkatapos ay pinagsama ang bahagi ng kapangyarihan ng hayop sa kanyang sariling katawan. Para mailabas niya ang ilan sa mga talento at kapangyarihan ng halimaw. Oo, kung pinagsanib ni Ding Chan ang crystal na core ng hayop, makakatakas lang siya. Ang crystal core ay katumbas ng golden elixir ng isang cultivator, at ito ang pundasyon ng cultivation ng isang tao. Kung ito ay ilang dugo lamang, kung gayon ay hindi na kailangang matakot. Paliwanag ni Yun Changxi. Anong klaseng halimaw yan? Tanong ni Yang Yiyo. Ang mga ninuno ng iyong dalawang espiritong hayop, sina Daor at Haududo, ay mga kakaibang hayop, tulad ng Flying Divine Marten at ang Six-Eared Macaque. Ang mga sinaunang espiritong ito ay tinatawag na mga kakaibang hayop. Ngunit ayon sa iyong pagkaunawa, noong huling panahon, maraming mga kakaibang hayop ang nalipol sa malaking sakuna ng langit. Ngayon, ang tanging mga bagay na umiiral sa mundo ng paglilinang ay ang ilang mga banal na hayop at mga banal na ibon, ngunit ang mga banal na hayop ay bihira sa mundo ng paglilinang. Hindi ako makapaniwala na mayroon pang mga kakaibang bloodline ng hayop sa iyong lupa. Parang ganun. Hindi talaga simple ang mundo mo. Tandaan na tumingin ng mas madalas sa hinaharap. Biglang naisip ng iyong amo ang isang alamat na malawakang kumakalat sa mundo ng paglilinang. Kung ito ay nakumpirma, o aking Diyos. Sa wakas ay bumulalas ang boses ni Yun Changxi, na para bang may naisip siyang bagay na nakadudurog sa lupa. Napukaw nito ang pagkamausisan ni Yang Yiyo, at nagtanong siya, anong alamat ang sinasabi ng matandang ito? May kaugnayan ba ito sa ating Earth? Huwag muna akong tanungin, ngayon lang ako nang huhula. Makukumpirma mo ito kapag lumabas ka at tumingin sa paligid ng Earth ng mas madalas. Hindi magandang magtanong ka ng sobra. Ngayon ay dapat mong harapin si Ding Chan. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Nakikita ko na pinagsanib niya lang ang ilang essence ng dugo, ngunit hindi ang crystal core ng alien beast. Isipin mo, ang crystal na core ng sinaunang alien beast ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng tumatawa na langgam. Tila may naisip si Yun Changxi, bumubulong sa kanyang bibig, at si Ding Chan ay naging langgam sa kanyang bibig. Nang si Yang Yiyo at ang kanyang apprentice ay nakikipag-usap, si Ding Chan sa kabilang banda ay umungal muli. Umuungol. Tapos, natatakpan ng mga linya ang mukha ni Ding Chan. Lumakad siya pasulong sa dagandong at agad na lumitaw mula sa mahigit 10 metro ang layo hanggang 3 metro sa harap ni Yang Yiyo. Ang multo ni Ding Chan ay talagang natakot kay Yang Yiyo, at sinampal niya ito nang hindi nag-iisip. Boom! Nagkaroon ng malakas na tunog ng pagyanig ng lupa. Naramdaman ni Yang Yiyo ang pag-ikot ng dugo at chi sa kanyang katawan, at umatras siya ng ilang hakbang bago huminto. Tumangala siya at nakita niyang nagmamadaling umakyat si Ding Chan. Medyo nabigla si Yang Yiyo sa sandaling ito. Lumakas din ng gusto ang lakas ni Ding Chan. Hindi niya inaasahan na kakayanin niya ang kanyang atake at lumaban pa. Parang kilati lang sa kanya ang palad kanina.
Tinitingnan ng baluti sa katawan ni Ding Chan at nararamdaman ang kumukulo na dugo at chi sa kanyang katawan. Alam ni Yang Yiyo na ginagamit ng taong ito ang baluti at isa pang puwersa sa kanyang katawan para gawin ito. Upang maging tumpak, ito ay dapat nakapangyarihan ng isang kakaibang hayop. Ngayon hindi ko na alam kung anong kakaibang beast bloodline power ang nakapaloob sa katawan ni Ding Chan. Kabanata 400, ang kamay ng demonic ape. Sumugod si Ding Chan na parang nagliliyab, na may malakas na aura. Alam ni Yang Yiyan na ito ay resulta ng kanyang makapangyarihang kapangyarihan na nakapalibot sa kanya. Sa oras na ito, maaari lamang itong harapin ni Yang Yiyan. At saka, ang improvement sa kanyang cultivation kanina ay hindi lang for show. Ang pisikal na katawan, tunay na enerhiya at mental na kapangyarihan, lahat ng tatlo ay bumuti. Bagamat nabuksan ni Ding Chan ang dugo ng ilang kakaibang hayop, talagang hindi natatakot si Yang Yiyan dito. At most, nagulat siya. Pagkatapos ng lahat, may agwat sa pagitan ng mga magsasaka at ng mga sinaunang mandirigma. Ang puwang na ito ay makikita sa paggamit ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Matatalo ni Yang Yiyan si Ding Chan sa isang kalye. Ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay umiikot, at ang panloob at panlabas na kapangyarihan ni Yang Yiyan ay natipon sa kanyang mga kamao. Sa harap ng mabangis na pag-atake ni Ding Chan, humakbang siya at pilit ding umaatake. Hindi siya naniniwala na ang tunay na enerhiya at pisikal na kapangyarihan, na bumangon sa tatlong maliliit na kaharian, ay hindi kayang labanan ang dugo ni Ding Chan ng ilang kakaibang hayop. Tsaka kahit gaano kalakas si Ding Chan, siya ay isang sinaunang mandirigma lamang. Sa mga salita ng kanyang Panginoon, kung hindi pa niya pinagsama ang kristal na core ng kakaibang hayop, hindi niya kailangang matakot. Ang mga kakaibang hayop noong sinaunang panahon ay hindi mga repolyo, ilan kaya ang mayroon? Sinabi ng matanda na matagal na silang extinct. Ang dugo ng kakaibang hayop na nakuha ni Ding Chan ay maaaring ang balahibo na hinukay mula sa lupa. Matindi ang laban nilang dalawa. Boom! Pagkatapos ay umatras sila. Umatras si Yang Yiyo ng 3 metro, at ang kanyang mga paa ay nag-iwan ng marka hanggang daliri sa lupa bago siya tumigil. Ang kanyang buong katawan at mga kamao ay bahagyang namamanhid, at lihim niyang sinabi sa kanyang puso, hindi ko inaasahan na ang kanyang pisikal na lakas ay magiging napakalakas pagkatapos niyang maging isang hayop. Si Ding Chan ay mas natakot kaysa kay Yang Yiyo. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas sa pag-ataking ito. Gayunpaman, umatras siya ng mas malayo kay Yang Yiyo, at huminto pagkatapos ng buong 6 na metro. Sobrang sakit din ng buong katawan niya. Mula sa puntong ito, malinaw kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahina. Tumingin si Ding Chan kay Yang Yiyo at tila hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas, at may puwang pa rin para sa kanya. Sa sandaling ito, si Ding Chan ay bihirang makaramdam ng bakas ng takot sa kanyang puso, na hindi niya alam. Pagkatapos na matauhan si Yang Yiyan, natural niyang naisip ito. Ang kanyang kumpiyansa ay tumaas ng husto. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at ngumisi kay Ding Chan. Sinabi niya na papatayin niya si Ding Chan ngayon para ipaghiganti si Liu Ziki, at dapat niya itong gawin. Ngayon ay hindi niya alam kung ano ang sitwasyon ni Liu Ziki. Naglakas loob siyang takutin siya kasama ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Ito touched kanyang bottom line. Ito ay hindi mapapatawad at hindi mapapatawad. Dapat patayin si Ding Chan. Sa isang pag-iisip sa kanyang isipan, ipinatawag muli ni Yang Yiyan ang kaliskis ng dragon sa kanyang dantian. Pagkatapos ng isang flash ng gintong liwanag, dumiretso ito sa ulo ni Ding Chan. Tama si Master. Bagamat si Ding Chan ay may shell ng pagong na parang isang armor spiritual weapon, sisubog siya sa slag sa harap ng isang malakas na puwersa. Gayunpaman, si Ding Chan, isang sinaunang mandirigma, ay hindi maaaring gamitin ang tunay na kapangyarihan ng espiritual na sandata. Sa opinyon ni Yang Yiyan, ang ganitong uri ng armor spiritual weapon ay dapat na mas angkop para sa kanya. Dahil sa mga iniisip ni Yang Yiyan, ang kaliskis ng dragon ay dumiretso sa ulo ni Ding Chan. Si Ding Chan sa kabilang banda ay ninisyon at hinikayat ang kanyang tunay na enerhiya na protektahan kaagad ang kanyang buong katawan. Iniisip ba ni Yang Yiyan na ang isang nakakasakit na magic weapon ay maaaring makasakit sa akin? Anong biro? Bang! Gaya ng inaasahan, ang pag-atake ng Dragon Scale ay tumama sa armor ni Ding Chan, at hindi nasaktan si Ding Chan. Gayunpaman, tumawa si Yang Yiyan, huwag kang mag-alala, kaibigan, lalaruin kita ng dahan-dahan. Di ba shell ng pagunglang? Wawasakin kita. Habang nagsasalita siya, ang kanyang isipan ang nagtulak sa kaliskis ng dragon upang muling umatake. Ngayon, sa suporta ng kultibasyon ng malakas na tao, maaari niyang ipagpatuloy ang pag-atake sa baluti ni Ding Chan at haras siya. At ang tunay na layunin ni Yang Yiyan ay hindi lamang umasa sa sukat ng dragon. Sa susunod na sandali, nginisyon niya, lumabas sa gilid ni Ding Chan, itinaas ang kamao at sinaktan si Ding Chan ng malakas. Ang suntok na ito ay ginamit niya ang dalawahang kapangyarihan ng tunay na enerhiya at pisikal na katawan, at halos pareho ito ng walang lakas na 10,000 kilo.
Isa lang ang layunin, ang patayin si Ding Chan. Wala ba siyang armor magic weapon? Okay, gagamitin ko ang malakas kong puwersa para dahan-dahan siyang matamaan. Tingnan kung gaano katagal ang iyong espiritual na sandata na nakasuot. Ang dahilan kung bakit ang mga espiritual na sandata ay tinatawag na espiritual na mga sandata ay dahil mayroon silang mga espiritu. Kapag sila ay nasaktan, sila ay natural na malalanta at automatikong babalik sa katawan. Boom boom boom. Sunod-sunod na sinuntok ni Yang Yiyo si Ding Chan. Kasabay nito, ang mga kaliskis ng dragon ay patuloy na nagmamaneho upang salakayin ang isang lugar sa kanyang baluti. Sa parehong antas, ang mga kaliskis ng dragon ay maihahambing sa mga mid-grade na espiritual na sandata. Sa malalakas na kamao, hindi ako naniniwalang hindi mapapatay si Ding Chan. Nanlamig ang mukha ni Ding Chan, at naunawaan niya ang intensyon ni Yang Yiyo. Siya agad na nataranta, at sa sandaling ito ng distraction na sinamantala ni Yang Yiyo ang pagkakataon at sinuntok siya ng higit sa 10 beses na sunod-sunod. Saka lang siya nag-react at mabilis na lumaban. Ngunit naranasan na niya ang pagkawala. Matapos tamaan ng malakas na kamao ni Yang Yiyo, nagbago ang mukha ni Ding Chan, at naramdaman niyang humihina na ang defensive power ng kanyang armor. Bagaman ito ay isang magic na sandata, ang pangunahing suporta ay pa rin ang tunay na kakanyahan sa katawan. Ang bawat suntok na ibinabato ni Yang Yiyan ay uubusin ang kanyang tunay na enerhiya. Kung magpapatuloy ito ng mahabang panahon, natural na matatalo siya. Pagkatapos mag-react, mabilis na lumaban si Ding Chan, sinuntok at palad sa palad kay Yang Yiyan, isang solidong banggaan. Boom boom boom. Bang bang bang. Sa ilalim ng tahimik na kalangitan sa gabi, umalangaw ang malalaking banggaan. At lalong natakot si Ding Chan habang nakikipaglaban. Pakiramdam niya ay mabilis na nauubos ang totoong enerhiya sa kanyang katawan. Kung magpapatuloy ito, nang walang suporta ng tunay na enerhiya, ang magic weapon armor ay babalik sa kanyang katawan ng mag-isa. Ngunit ang ikinatakot ni Ding Chan ay ang pagkatuklas ng freak ni Yang Yiyan. Pagkatapos ng 12-dosenang o daan-daang head-on duels, tila sapat pa rin ang tunay na enerhiya ni Yang Yiyan. Ito ang dahilan kung bakit natakot si Ding Chan. Fuck, itong Yang Yiyan ay mas masama pa sa akin, isang halimaw. Isa lang siyang freak monster. Hindi, kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay ako. Umiyak si Ding Chan sa kanyang puso. Sa kabaligtaran, si Yang Yiyan ay nakadama ng higit at higit na kalmado habang siya ay nakikipaglaban. Hindi biro ang malaking espiritual na enerhiyang iniwan ng 3-turn golden elixir sa kanyang katawan. Tinupad nito ang reputasyon ng 9-turn resurrection grass bilang isa sa 10 espiritual na gamot sa mundo ng paglilinang. Pagkatapos mag-upgrade ng 3 kaharian, ang espiritual na enerhiya ay sapat pa rin, na humantong sa hindi pangkaraniwang bagay ng labis na espiritual na enerhiya. Higit pa rito, ang mga katangian ng kanyang 5 elementong espiritual na mga ugat ay deconized kapag ang kanyang paglilinang ay napabuti, ngunit ganap nilang ipinakita ang kanilang malaking pakinabang sa oras na ito. Ang dahilan ay natural na ang hinihigop na tunay na enerhiya ay ilang beses na mas malaki kaysa sa mga ordinaryong tao, at ang tunay na enerhiya ay natural na mas malaki sa timbang. Sa labanan ng parehong antas, maaaring maubos ni Yang Yiyan ang iba hanggang sa mamatay sa kanyang tunay na lakas, at ito ang kaso kapag nakikipaglaban kay Ding Chan ngayon. Bagamat mas makapangyarihan si Ding Chan pagkatapos ng kanyang pagbabagong anyo sa hayop, mas malala pa rin siya kaysa kay Yang Yiyan sa lakas. Bilang karagdagan, ang kanyang Chen Kun Tempering Body Art ay na-upgrade din sa antas ng ikalawang langit. Tila ito ay isang pag-upgrade lamang sa unang langit, ngunit ang pagpapabuti ng pisikal na katawan ay ang pinakamahirap na pagbutihin ng tunay na paglilinang ng enerhiya. Ngayon, kapag ang tunay na enerhiya at ang pisikal na katawan ay pinagsama, ito ay isang kemikal na reaksyon lamang. Habang lumalaban si Yang Yiyan, lalo siyang nag-enjoy. At habang lumalaban si Ding Chan, mas lalo siyang natakot. Binansagan niyang freak si Yang Yiyan. Alam ni Ding Chan na kung magpapatuloy siya sa ganito, ang sitwasyon ay lalong magiging hindi pabor sa kanya, at lihim na sinabi, panahon na para gamitin ang trump card. Bigla niyang sinuntok si Yang Yiyan ng ilang beses na sunod-sunod, dahilan para tumigil sandali ang pag-atake ni Yang Yiyan. Sa pagkuha ng pagkakataon, itinuro ni Ding Chan ang isang daliri sa kanyang noo, at kinurot ang isang kakaibang handprint gamit ang kanyang kabilang kamay, umuungal, Bloodline Guardian, Seal Open, Demon Ape Hand, Die. Habang umuungal si Ding Chan, biglang nakaramdam si Yang Yiyan ng panginginig ng takot, at biglang nakakita ng higit sa 10 metrong taas na multo sa likod ni Ding Chan. Mukha itong unggoy, at kasing itim ng tinta ang katawan, ngunit hindi maaninag ang mukha nito. At sinabayan pa ng malakas na hininga na nagparamdam kay Yang Yiyan na nalagutan ng hininga, at pagkatapos ay nakita niya ang buong katawan ni Ding Chan na nababalot ng malaking itim na ambon na mahigit 10 metro ang haba. Sa isang iglap, isang malaking kuko na natatakpan ng kaliskis ang tumama sa kanyang ulo. Ito ay isang nangangaliskis na braso na 8 o 9 na metro ang haba, ngunit hindi ito braso ng tao.
Bakas ng lamig ang matatalas na kuko. Mabilis na umatras si Yang Yian, ngunit hindi niya ito naiwasan. Boom! Ang malaking kuko ng hayop na ito ay humampas ng marahas, at umambon. Isang malaking hukay ang lumitaw sa kinaroroonan ni Yang Yian, at biglang lumitaw ang makapal na alikabok. Pagkatapos, ang napakalaking itim na hangin ay nawala, na inihayag ang figure ni Ding Chan. Sa sandaling ito, tiningnan ni Ding Chan ang malaking malalim na hukay sa kanyang harapan na may maputlang mukha, at tumawa, gagamitin ko ang kapangyarihang inimbak ko sa loob ng 10 taon sa isang suntok, at tingnan kung mabubuhay ka pa. Sa katunayan, ito ang pinakamalaking sekreto ni Ding Chan, at ito rin ang pundasyon para maging isa siya sa nangungunang 10 halimaw sa Xiantian Theory List. Nilunok ni Ding Chan ang isang patak ng asensya ng sinaunang hayop na Demon Ape at nagamit ang likas na kapangyarihan ng Demon Ape, ngunit nangangailangan ito ng napakataas na presyo. Walang duda na makapangyarihan siya. Ito ang trump card ni Ding Chan, ngunit pagkatapos gamitin ito, kailangan niyang magpahinga ng hindi bababa sa 1 taon o higit pa, at kahit ngayon ay mawawala ang kanyang kadaliang kumilos. Malakas ang kapangyarihan ng demonyong unggoy, ngunit natural na mahirap tiisin ang backlash na dulot nito. Sa kabutihang palad, ngayon lang niya nakita ng sarili niyang mga mata na si Yang Yiu ay tinamaan ng kamay ng demonyong unggoy na binago niya bilang isang hayop, at diretsyong nabasag sa putik. Ahem, umupo si Ding Chan sa lupa at umubo at nagluwa ng malaking pool ng dugo. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang narinig ni Ding Chan ang isang boses na nagpang-inig sa kanyang mga buto. Any other tricks? End of this chapter.